Ito ang unang beses na may babaeng pumunta sa gym para hanapin ang asawa. Ngunit sinabi ng staff na kinansela na ng asawa niya ang membership 3 buwan na ang nakalipas. Pagdating ng babae sa bahay, nakita niyang naiwan ng asawa ang cellphone. Dahil sa kutob niya, hindi niya napigilan na buksan at tingnan ang telepono. Pero wala namang nakita roon. Ibinaba ni Ella ang telepono at naramdamang OA ang naging reaksyon niya. Bigla, may dumating na text message sa telepono na nagsasabing, "Nasaan ka?" Nang makita ang binawing mensahe, may sumama ang pakiramdam ni Ella. Kaya tinawagan niya ang kasamahan para tulungang hanapin ang smartwatch ng asawa. Pumunta siya sa lokasyon ng relo at natagpuan ito malapit sa gym. Bumalik si Ella sa kotse at nagsimulang maghintay. Sa oras na iyon, tumawag ang kanyang matalik na kaibigan. Sa telepono, nagpasalamat ang kaibigan sa pagdaraos ng unveiling ceremony. Nang marinig ang mainit na salita ng kaibigan, napuno ng luha ang mga mata ni Ella. Narinig ng kaibigan niya ang paghikbi ni Ella at nag-aalalang tinanong kung anong problema. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Ella ang anyo ng kanyang asawa. Kaya agad niyang binaba ang tawag sa kanyang kaibigan. Nakita niya ang asawa na nakatayo malapit, pabalik-balik, at paminsan-minsan tumitingin sa relo, tila may hinihintay. Ilang minuto pa, may babaeng dumating mula sa likod at tinakpan ang mata ng kanyang asawa. Hindi inasahan ni Ella na ang babaeng ito ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Amy. Nang makita silang umalis na magkahawak kamay, parang gumuho ang mundo ni Ella sa isang iglap. Maaga siyang naulila sa ina at lumaki sa pangangalaga ng kanyang amain. Ngunit si Ella ay matalino, masipag at masigasig sa pag-aaral mula pagkabata. Kaya naging tagapangulo siya ng isang kumpanya ng muebles. Pagkatapos ikasal, nagkaroon si Ella ng anak na babae na si Ruth. Dahil madalas siyang abala sa trabaho, ang asawa niyang si Su Xunyong ang naging tagapangalaga ng tahanan. Inakala niyang siya ang may pinakamasayang buhay. Gayunman, sa nakalipas na 7 taon, nakakatanggap siya ng mga text at liham na walang nagpapakilala. Noon pa man ay hindi na ito pinapansin ni Ella. Hanggang isang gabi, habang nag-o-overtime siya ng mag-isa, may lalaking nakaitim na pumasok at itinulak ang istante ng kanyang mga tropeyo. Nakarinig ng ingay si Ella at lumabas para tingnan. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng text message. Ang text ay may larawan ng basket ng bulaklak na kanyang itinapon. Sabi doon, ang nagtaksil sa kaibigan ay hindi mapapatawad. Naramdaman ni Ella na may mali at agad tumawag sa pulis. Ngunit pagkakonekta ng tawag, hinabol siya ng lalaking nakaitim mula sa kabilang silid. Nakita ito ni Ella kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Sa takot, nahulog sa lupa ang kanyang cellphone. Tumakbo si Ella pabalik sa opisina at ikinandado ang pinto. Gusto niyang humingi ng tulong, pero hindi gumagana ang telepono at internet. Sa labas, ginagamit ng lalaking nakaitim ang drill para buksan ang kandado. Dahil matibay ang kandado, binasag na lang ng lalaking nakaitim ang salamin. Nagtago si Ella sa ilalim ng mesa sa takot. Nang makitang papalapit ang lalaking may hawak na martilyo, nanginginig na si Ella sa takot. Mabuti na lang, dumating ang gwardiya sa tamang oras. Napilitan ng lalaking nakaitim na tumakas agad nang makita ito. Maya-maya, dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Pero ang CCTV ng kumpanya ay nasa regular na maintenance noon. Kaya sa ngayon, hindi matukoy ang hitsura ng suspect. Naabisuhan ang lahat tungkol sa maintenance, kaya lahat ay suspect. Kinabukasan, tiningnan ni Ella ang lahat ng empleyado sa opisina. Sinubukan niyang hulaan kung sino ang umatake sa kanya kagabi. Bigla niyang naalala na may kamera pala sa mesa niya kahapon. Hindi natagpuan ni Ella ang module, pero nakikita siya ng parking ticket sa lupa na hindi sa kanya. Dinala niya ang ticket sa parking lot at kinuha ang susi ng kotse mula sa gwardiya. Nakakita si Ella ng puting kotse. Sa trunk, natagpuan niya ang damit na suot ng lalaking nakaitim kagabi. Ibinalik niya ang susi sa gwardiya at nagtago malapit sa kotse. Maya-maya, nakita niyang binuksan ni In Tai Woo ang pinto ng kotse at si In Tai Woo pala ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi inakala ni Ella na gustong patayin siya ng kanyang kaibigan, kaya tinawagan niya ang asawang si Su Xunyong para humingi ng tulong. Ngunit hindi sumasagot sa telepono si Su Xunyong, kaya nagpunta si Ella sa gym para hanapin siya. Ngunit sinabi ng staff na kinansela na ng asawa niya ang membership 3 buwan na ang nakalipas. Pagdating ng babae sa bahay, nakita niyang naiwan ng asawa ang cellphone. Dahil sa kutob niya, hindi niya napigilan na buksan at tingnan ang telepono. Pero wala namang nakita roon. Ibinaba ni Ella ang telepono at naramdamang OA ang naging reaksyon niya. Bigla, may dumating na text message sa telepono na nagsasabing, "Nasaan ka?" Nang makita ang binawing mensahe, may sumama ang pakiramdam ni Ella. Kaya tinawagan niya ang kasamahan para tulungang hanapin ang smartwatch ng asawa. Pumunta siya sa lokasyon ng relo at natagpuan ito malapit sa gym. Bumalik si Ella sa kotse at nagsimulang maghintay. Sa oras na iyon, tumawag ang kanyang matalik na kaibigan. Sa telepono, nagpasalamat ang kaibigan sa pagdaraos ng unveiling ceremony. Nang marinig ang mainit na salita ng kaibigan, napuno ng luha ang mga mata ni Ella. Narinig ng kaibigan niya ang paghikbi ni Ella at nag-aalalang tinanong kung anong problema. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Ella ang anyo ng kanyang asawa. Kaya agad niyang binaba ang tawag sa kanyang kaibigan. Nakita niya ang asawa na nakatayo malapit, pabalik-balik, at paminsan-minsan tumitingin sa relo, tila may hinihintay. Ilang minuto pa, may babaeng dumating mula sa likod at tinakpan ang mata ng kanyang asawa. Hindi inasahan ni Ella na ang babaeng ito ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Amy. Sunod-sunod na pagtataksil ng asawa at kaibigan ang naranasan niya. Labis ang sama ng loob ni Ella. Nang mga oras na iyon, natagpuan siyang muli ng insurance investigator na si Lewis. Mula kay Lewis, nalaman niya, bumili ang kanyang amay ng insurance
para sa ina niya na nagkakahalaga ng 500 milyong won. Nilapitan siya ng investigador dahil may isang puntong hindi nila napansin. 3 beses na admit sa ospital ang ina ni Ella dahil sa pesticide poisoning noong buhay pa. Ayon sa talaan ng ospital, nagkamali raw siyang kumain nito. Pero sino ba naman ang makakain ng pestisidyo ng 3 beses? At hindi pa nabanggit ng kanyang amain ang mga bagay na ito kay Ella. Nang gabing iyon, naglakad mag-isa si Ella sa kalye. Pakiramdam niya, nabuhay siya sa isang malaking biro. Subalit, biglang lumitaw sa likuran niya ang isang lalaking nakaitim. Sa takot, desperadong tumakbo si Ella papalayo. Ngunit, nahuli pa rin siya ng lalaking nakaitim at itinapon siya nito sa ilog. Nang magising si Ella sa ospital, nakita niya ang mukha ng 3 lalaki. Isa ang asawa niyang nagtaksil sa kanya sa matalik niyang kaibigan. Isa ang amay na pumatay sa kanyang ina. At isa ang kaibigan na gustong patayin siya. Walang pinsala si Ella kaya kinabukasan ay na-discharge na siya. Dinalaw siya ng best friend sa opisina at sa pag-aalaga nito ay nakaramdam siya ng paghahilo. Maya-maya, dinala ng amain ang beef bone soup. Akala na ospital ang ina dahil kumain ng pestisidyo. Hindi uminom si Ella ng kahit isang sip-sip at agad ibinuhos ang lahat ng sopas sa lababo. Pagkatapos, nakahanap si Ella kay Luis, dating investigador sa Major Crimes Unit si Luis. Nagbitiw dahil sa hinihinalang suhol, naging insurance investigator. Umaasa si Ella na maimbestigahan niya ang pagkamatay ng ina, hindi para sa kumpanya, kundi para sa sarili. Siyempre, magbabayad din siya kay Luis ng sapat na dagdag. Nang araw na iyon, maagang nakauwi si Ella mula sa trabaho. Gaya ng inaasahan, wala sa bahay ang asawa niya, kaya tinawagan niya ang secretary para alamin kung nasa trabaho pa si Amy. Pagkatapos makakuha ng positibong sagot mula sa secretary, binuksan ng asawa niya ang pinto at pumasok. Nagdesisyon si Ella na bigyan ng pagkakataon ang asawa na magpaliwanag, kaya tinanong niya kung saan siya kung hindi siya nag-gym. Sinabi ng asawa na nag-gym nga siya pero nakalimutan niyang sabihin kay Ella na nagpalit pala siya ng gym. Tinanong ni Ella tungkol sa text message. Sabi ng asawa, hindi siya sanay sa relo kaya nabura niya at ipinadala niya ito sa kaklase niya noong high school. Sa puntong ito, bigla naalala ni Ella na may kambal pala ang asawa niya. Pagkatapos, niyakap siya ng asawa at sinabing dahil sa kulang na atensyon kay Ella, kaya labis siyang na-pressure at sinabi niyang tiyak na mas magiging mabuti siya sa kanya sa hinaharap. Kahit marami nang ipinaliwanag ang asawa, nag-aalinlangan pa rin si Ella. Nakahanap si Ella ng sarili niyang psychologist. Lumabas na mayroon pala siyang depresyon. Kamakailan, ang labis na stress ay nagpalala ng kanyang kalagayan. Pagkatapos ng ilang pagpapayo, bumalik si Ella sa kumpanya. Ngunit sa baba ng kumpanya, nakita niya ang kotse ni Nang Taiwu. Tinanong niya ang gwardiya tungkol sa detalye ng kotse. Sabi ng gwardiya, nakarehistro ito sa pangalan ng design team. Kadalasan, nagsasalita ng mga kawani ng design team sa paggamit nito. Naisip ni Ella kung mali ba ang pagkakaintindi niya kay Nang Taiwu, kaya gusto niyang marinig ang paliwanag ni Nang Taiwu mismo. Nang malinawan na, dinala ni Nang Taiwu si Ella sa kanyang studio. Napansin niyang stressed si Ella at maganda ang manual na gawain para dito. Nakaramdam nga ng ginhawa si Ella at ngumiti siya ng totoo. Kinabukasan, pinanood ni Ella ang asawa na ihatid ang anak sa paaralan. Bilang ama, napaka-kwalipikado ni Su Shunyong. Papunta sa trabaho, nakita ni Ella ang amain niya sa ulan. Pumunta ang amain niya sa ulan para bigyan siya ng ulam. Hindi maiwasan ni Ella na alalahanin ang kabataan niya. Nang mag-asawa ang nanay niya, mas mabait pa sa kanya ang amain kaysa sa nanay niya. Matapos mag-isip ng matagal, nag-text si Ella sa asawa niya. Inaya niya itong maghapunan at pag-usapan ang lahat. Pagkatapos mag-text, tumawag si Luis sa kanya. Dati, pinaimbestiga ni Ella ang immigration records ni Nang Taiwu. Ulila si Nang Taiwu ng bata pa at dinala sa Amerika. Akala ni Ella, unang balik ni Nang Taiwu sa China ay 4 na taon na ang nakalipas. Sabi ni Luis, bumalik nga siya noon, pero hindi iyon ang unang pagkakataon. 7 taon na ang nakalipas ang unang entry niya. Nawasak ang bagong tiwala ni Ella kay Nang Taiwu. Tumawag muli ang yaya kay Ella, sinasabing, kailangan niyang umalis ng maaga dahil may bigla ang gawain. Baka di niya masundo si Ruth sa paaralan at na-disconnecta raw ang telepono ng asawa niya. Na-disconnecta ang telepono. Sinabi ni Ella na siya na ang susundo kay Ruth at pauwiin na ang yaya. Pagkaalis ng yaya, nagpalit si Su Shunyong ng damit sa kotse at inayos ang buhok bago umuwi. Pagdating sa bahay, naglagay siya ng dokumento sa study at umalis ulit. Nakita siya ng kapitbahay at binati, pero tumingin lang siya na parang di kilala. Hindi pa rin makontak ang telepono ng kanyang asawa. Kinailangang personal na sunduin ni Ella ang anak sa kindergarten. Ngunit sinabi ng guro na nag-sick leave si Ruth ngayong araw. Agad umuwi si Ella nang marinig ito, pero wala sa bahay ang asawa at anak. Kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid. Sa huli, isang matandang kapitbahay ang nagsabi sa kanya na nakita niya ang asawa niyang inilabas ang kanilang anak ng tanghali. May kasamang babae rin sila na hindi mukhang kapitbahay, pero tila magkakilala sila. Kaya pumunta si Ella sa bahay ni Aini. Kumatok siya ng malakas, pero walang sumagot. Nang umuwi siya ng gabi, nakabalik na ang asawa niya kasama ang kanilang anak. Nakitang tulog na ang anak, kaya napahingang malalim si Ella. Pagkatapos, nagkaroon sila ng malaking away ni Su Shunyong. Kinabukasan, pumunta si Ella sa study para kunin ang padala ng kumpanya.
Pero nakita niya ang mga papeles na dala ni Su Xunyong kahapon. May kopya ng rehistro ng bahay ng kanyang amain at kontrata ng pag-upa para kay Aini, ang kanyang matalik na kaibigan. Nagmaneho si Ella sa address sa kontrata at nakita si Aini na pabalik galing sa tindahan. Bumaba si Ella ng kotse at akmang hahabulin siya nang dumating ang asawa at anak niya. Ang nakakakilig na eksena ay tumagos sa puso ni Ella kaya't pansamantalang umalis na lang siya. Nang gabing iyon tinanong niya ang anak kung saan sila ng ama nito sa araw na iyon. Sabi ng anak, nagpunta raw sila ng tatay niya para makipagkita sa kaibigan. Tinanong ni Ella kung sinong kaibigan. Sabi ng anak, di niya alam kasi di naman sila nagkita sa huli. Sa kabilang dako, nahanap ni Yan Tai-woo si Amy at sinabing gusto niyang makausap ito. Nakita pala niya ang eksena ni na Amy at ng asawa ni Ella na magkasama. Umasa si Yan Tai-woo na titigil na si Amy. Di inaasahan, sinabi ni Amy na di asawa ni Ella ang kanyang kasama. Para malaman ang bawat kilos ng asawa, naglagay si Ella ng maliit na kamera sa bahay. Sa araw na to, nakita ni Luis si Ella at sinabi na pumunta siya sa ospital kung saan dinala ang nanay niya at tinanong ang doktor tungkol sa 3 beses na pag-inom ng pestisidyo ng nanay niya. Sabi ng doktor dapat 4 na beses, pero patay na raw ang tao nang pumunta siya roon sa ika-4 na pagkakataon. Tinanong din ni Luis ang doktor kung bakit nakalagay sa medical record na aksidenteng pag-inom lang daw. Sabi ng doktor, dahil daw yon sa sinabi ng pamilya na aksidente lang ang pag-inom. Pati raw ang pasyente, paggising niya, umamin na aksidente lang daw ang pag-inom. Hindi maintindihan ni Luis bakit pareho silang nagsabing aksidente lang daw ang nangyari. Pagkatapos marinig to kay Luis, nagmaneho si Ella papunta sa bahay ng kanyang amain. Pagdating niya, agad niyang tinanong ang amain niya tungkol sa pag-inom ng gamot ng nanay niya. Lumabas na adik pala sa sugal ang nanay ni Ella, tumatakbo pag may pera at umuuwi pag ubos na ang pera. Para matigil sa pagsusugal ang ina ni Ella, itinago ng kanyang amain ang lahat ng pera at mahahalagang gamit. Nang makita ito ng ina ni Ella, nagbanta siyang iinom ng pestisidyo. Sabi ng amain, akala niya nag-bluff lang pero di inasahan na talagang iinom niya ito. Natakot ang amain sa ina, kaya kalaunan ay ibinigay niya ang lahat ng pera. Pero, di nila alam na pag naubos ang pera, magbabanta ulit uminom ng pestisidyo, kaya ilang beses na ospital. Sinisi ni Ella ang amain dahil di agad sinabi na pagkamatay ng ina, may nagsabi sa amain na makakakuha ng insurance at ginamit niya ang pera para bayaran ang utang at bumili ng maliit na apartment. At ang nagsabi sa kanya na makakakuha ng insurance ay ang asawa ni Ella na si Su Xunyong. Lumabas na matagal nang alam ni Su Xunyong ang mga gawain ng ina ni Ella. Sa kabilang banda, nakahanap si Yin Tai-woo ng technical na kasamahan sa kumpanya. Inalis ni Yin Tai-woo ang module ng kasangkapan na may camera. Ngunit nasira ang memory card sa loob nito. Umasa si Yin Tai-woo na makatutulong ang kasamahan niya para ayusin ito. Hindi nagtagal, naiayos ng kasamahan ang memory card. Ang hindi nila inaasahan ay si Bai Shengkwei pala na mukhang harmless sa kumpanya ang umatake kay Ella. Hindi pumasok si Bai Shengkwei sa kumpanya ngayong araw, kaya hinanap ni Yin Tai-woo si Lee Xiaomin, sekretarya ni Ella at nobya ni Bai Shengkwei. Tinanong ni Yin Tai-woo kung saan nagpunta si Bai Shengkwei. Sabi ni Lee Xiaomin, nasa Jeju ang nobyo niya at si Ella rin ay pumunta sa Jeju ngayon. Napagtanto ni Yin Tai-woo na may kakaiba, kaya agad siyang nagmaneho para hanapin si Ella. Matapos kumain, nagpaalam si Ella sa kanyang amain at naghanda ng umuwi. Ngunit pagkaalis ni Ella, bumalik ang amain sa kwarto at itinapon ang litrato ng ina. Naalala niya ang eksena ng uminom ng gamot ang kanyang ina at bumagsak sa sahig. Nagmaneho si Ella ng sandali at napagtanto na nabigo ang preno ng kanyang sasakyan. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at naging banta sa kalsada. Natakot si Ella, tanging ang manibela lang ang kaya niyang kontrolin. Mabuti na lang at nakatagpo ni Yin Tai-woo si Ella sa oras na iyon. Sinundan siya ni Yin Tai-woo at lumiko sa isang maliit na daan. Naabutan niya si Ella at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ni Ella na nabigo ang preno. Para ligtas na mapatigil ang kotse ni Ella, lumiko si Yin Tai-woo sa ibang daan. Inunahan niya si Ella at pinatawid ang kanyang kotse sa kalsada. Nabangga ng kotse ni Ella ang kotse ni Yin Tai-woo. Pagkatapos ng ilang metro, tuluyan nang huminto ang kotse. Mabuti na lang at walang malubhang pinsala, pareho silang ligtas. Sumakay si Yin Tai-woo ng taxi para ihatid si Ella tapos pumunta kay Bai Shangkowe. May nahulog pala sa bubong si Bai Shangkowe na siyang gustong manakit kay Ella. Sinundan ni Yin Tai-woo si Bai Shangkowe sa ospital. Sabi ng doktor, mabutit puno ang pumigil, nagligtas ng buhay niya. Ibinigay niya kay Yin Tai-woo ang gamit ni Bai Shangkowe. Bigla na lang tumunog ang telepono ni Bai Shangkowe. Nag-alinlangan si Yin Tai-woo pero sinagot din niya ang tawag. At ang tumawag kay Bai Shangkowe ay si Su Xunyong, asawa ni Ella. Kinabukasan, habang naghahanda si Ella para sa trabaho, nakasalubong niya ang kapitbahay. Kinuwento ng kapitbahay kung paano niya binati si Su Xunyong noon. Nang marinig ito, hindi maiwasang magduda si Ella. Posible kayang may 2 Su Xunyong? At oo nga, may 2 Su Xunyong talaga. Ang Su Xunyong sa CCTV ay nasa bahay, kasama ang anak nila. Nang lumitaw ang isa pang Su Xunyong, kinuha ni Ella ang telepono at tumakbo sa kumpanya. Walang oras mag-isip bakit 2 ang asawa. Ang inaalala niya ay ang kaligtasan ng anak. Magmamaneho sana si Ella pero pinigilan siya ni Su Xunyong para makauwi agad. Sumakay si Ella sa passenger seat. Sa daan, tinawagan ni Ella ang yaya at pinapunta agad sa bahay para tingnan ang anak. Pagdating sa bahay tumakbo siya sa kwarto ng anak at nakitang natutulog ito. Tapos tinanong niya ang yaya kung may nakita siyang iba. Sabi ng yaya, pagdating niya, si Ruth lang ang nandoon, pagod sa paglalaro at nakatulog sa sofa.
Tinanong ni Su Xunyong si Ella kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Ella si Su Xunyong bakit niya iniwan mag-isa ang anak nila. Ipinaliwanag ni Su Xunyong na nag-text si Ella na sinasabing pinapunta niya ang yaya para alagaan ang anak at pinapupunta siya agad sa kumpanya niya at bakit siya pa ang sinisisi nito. Pagkarinig nito, iminungkahi ni Ella na hanapin nila ang nawawalang kambal ni Su Xunyong. Sabi ni Su Xunyong, wala namang kinalaman ang kapatid niya rito. Di na raw sila nag-uusap mula nang maghiwalay ang magulang nila noong 13 anyos siya. Hiningi ni Ella kay Luis na imbestigahan ang kapatid ni Su Xunyong na si Su Jiyong. Agad nahanap ni Luis ang mga transaksyon, tawag, at huling tirahan nito. Nagpasya si Ella na puntahan at tingnan ang bahay ni Su Jiyong. Samantala, pinasuri ni Yin Tai-woo sa kasamahan ang mga tawag ni Bai Xin-kwei. May nakitang numero ang kasamahan na madalas tumatawag kay Bai Xin-kwei pero walang pangalan. Nang isave at tingnan ang profile sa app, lumabas ang litrato ng asawa ni Ella. Pero ang pangalang nakasulat ay Su Jiyong. Pagdating ni Ella sa tirahan ni Su Jiyong, wala siyang nakitang tao. Ayon sa mga kapitbahay, matagal nang umalis si Su Jiyong doon. Sabi raw may sakit siya at nagpagamot sa malaking ospital. Iminungkahi ng mga kapitbahay na pumunta siya sa ospital ng bayan. Noong nakatira pa siya rito, madalas siyang pumunta sa ospital na iyon. Kinagabihan, sinabi ni Yin Tai-woo kay Ella na si Bai Xin-kwei ang umatake sa kanya. At ang unang tumawag kay Su Jiyong matapos mahulog si Bai Xin-kwei ay pagka-uwi, hiniling ni Ella kay Luis na siyasatin ang mga tala ng ospital ni Su Jiyong. Huling na ospital si Su Jiyong noong taong 2015, nagdusa siya sa malubhang sakit sa baga. At tuwing siya'y na ospital, walang kasamang kapamilya. Sabi ng doktor, sa huli, siya mismo ang nagmungkahi na pumunta sa nursing home. Hiniling din ni Ella kay Luis na imbestigahan ang mga kalapit na nursing home. Hindi alam ni Ella na may nagmamanman sa bawat kilos ni Luis. Para sa kaligtasan ng anak, naglagay si Ella ng malawakang surveillance sa bahay. Nagalit si Su Jiyong nang makitang nag-install si Ella ng surveillance system at sinabing talagang nasasakal siya sa mga emosyonal na pagbulalas ni Ella. Tinanong ni Ella si Amy kung kailan ipapakilala ang boyfriend niya, pero sabi ni Amy, magugulat ka pag nakita mo siya. Nang araw na yon, sinabi ni Luis kay Ella na nahanap na si Su Jiyong. Agad pumunta si Ella sa nursing home ni Su Jiyong nang mabalitaan, pero sinabi ng staff na huli na siya. Kinabukasan, pinindot ni Ella ang doorbell ng bahay ni Amy. Labis na nagulat si Amy nang makita si Ella. Tinanong niya kung paano nalaman ni Ella ang address niya. Sabi ni Ella, inimbitan niya ang guro sa hapunan, at hiniling ng guro na isama si Amy, kaya ibinigay niya ang address. At ang guro ni Ella ay ama ni Amy. Gusto ni Amy tawagan ang ama para kumpirmahin. Tinanong ni Ella kung sinabi niya sa ama na nag-away sila. Malapit na ang oras ng hapunan. Ang ama ni Amy ang taga-suporta ni Ella. Tinustusan niya ang pag-aaral ni Ella mula junior high. Bukod kay Amy at sa kanyang mga magulang, inanyayahan din ni Ella ang asawa niyang si Su Xunyong. Nang makita ni Amy si Su Xunyong, hindi nila maiwasang matigilan sandali. Ang dahilan kung bakit nag-set up si Ella ng hapunan na ito ay dahil habang nasa nursing home siya, sinabi ng staff na namatay si Su Jiyong noong nakaraang taon at personal na inasikaso ng kapatid niyang si Su Xunyong ang libing. Paulit-ulit na pinanood ni Ella ang CCTV footage ni Su Xunyong sa kumpanya at natuklasan nga ang isang kakaibang bagay. Ito ang ribbon sa damit ng kanyang anak. May dapat sanang nawawalang isa. Ngunit 2 ribbon pa rin ang nakita sa damit ng anak sa CCTV. Ibig sabihin, peke pala talaga ang CCTV footage. At sa lahat ng mga kaganapang ito wala palang tunay na Su Jiyong. Illusion lang pala itong nilikha ni Su Xunyong sa hapunan. Sabi ng ina ni Amy, maganda raw makakilala ng katulad ni Professor Su Xunyong si Amy. Ngunit, agad namang sinabi ni Ella na may kadate na si Amy na katulad ng kanyang asawa. Nagulat ang mga magulang ni Amy. Pagdating sa bahay, binasag ni Amy ang pasong bigay ni Ella. Sinabi ni Su Xunyong kay Ella na kailangan niyang lumabas. Sabi ng kaibigan na umiinom at patuloy na nagte-text na sunduin siya. Alam ni Ella ang nais gawin ng kanyang asawa kaya hinikayat niya itong tapusin ang relasyon kay Amy. Pero biglay sinabi ng asawa niya, bakit maghihiwalay? Matagal na raw silang nagmamahalan. Hindi inasahan ni Ella na ang kanyang asawa na nakasama niya sa loob ng 20 taon ay magsasabi ng ganoon. Sabi ni Su Xunyong, napilitan siyang gamitin ang pangalan ng kapatid dahil kilalang negosyante ang kanyang asawa at naging public figure siya dahil dito. Pagkatapos noon, humingi ng diborsyo si Su Xunyong kay Ella at sinabing wala siyang gusto kundi ang anak na si Ruth. Hindi maintindihan ni Ella ang pakikitungo sa kanya ni Su Xunyong. Hiningi niya kay Su Xunyong na magpaliwanag nang marinig na wala na raw pagmamahal sa pagitan nila. Bumagsak si Ella. Sa hating gabi, tumingin siya sa lason sa aparador. Naalala niya ang kanyang kabataan. Pagbalik niya, nakita niya ang basag na salamin at gamot sa sahig at ang ina niyang duguan ang pulso. Nag-iwan ito ng malaking trauma kay Ella. Kinabukasan, dinala ni Su Xunyong ang diborsyo sa kaibigang abogado. Hindi maintindihan ng kaibigan bakit gusto ng mahusay na asawa ang diborsyo. Simpleng sagot ni Su Xunyong, nasawa na siya. Tinanong ng kaibigan kung anong tulong ang kailangan. Sabi ni Su Xunyong, gusto lang niyang makasama ang anak. Alam din ni Tai-woo na patay na si Su Xunyong kaya pinuntahan niya si Amy. Tinanong niya bakit nila niloloko ang lahat gamit ang patay. Bukas si Amy tungkol dito. Sabi niya para kay Su Xunyong ito at gusto na niyang ipaalam noon pa. Sinabi niya kay In Tai-woo na agad hihingi ng diborsyo sina Ella at Su Xunyong at pagkatapos nito agad niyang pakakasalan si Su Xunyong. Nagkakilala sina In Tai-woo at Amy habang nasa Estados Unidos sila. Hindi niya alam na ganun pala ugali ni Amy. Pero sabi ni Amy, ginawa niya yun lahat para kay In Tai-woo.
Hindi ba't sumali lang siya sa kumpanya para kay Ella? Sa kabilang banda, pumunta si Ella sa law firm para kumonsulta tungkol sa custody ng bata. Sabi ng abogado, kung mas madalas mo inaalagaan ang bata at mas malapit ka rito, kahit ikaw ang may kasalanan, pwede kang makakuha ng custody. Ang magagawa ni Ella ngayon ay maghanap ng maraming ebidensya na sinira ni Su Xunyong ang kanilang kasal. Pagka-uwi ni Ella, dumiretso siya sa study ni Su Xunyong at nagsimulang maghanap ng katibayan ng pagtataksil nito. Sa pagitan ng mesa, may nakita si Ella na computer. Nang buksan niya ito, may lumabas na email message. At sa video, nakita niya ang masayang sandali ni Su Xunyong at Amy. Sa oras na ito, dumating si Su Xunyong sa bahay ni Amy. Pagpasok niya, nakita agad ni Amy ang sugat sa mukha niya. Agad tinanong ni Amy kung paano niya nakuha ang sugat. Niyakap siya ni Su Xunyong at sinabing tapos na ang lahat. Nang araw na iyon, habang sinusuri ni In Tai-woo ang tawag ni Bae Xiangkuai, may napansin siyang kakaiba. Sabi ni Lee Shimin, noong ika-20 ng 10 PM, may tumawag kay Bae Xiangkuai na ikinagalit niya. Natuklasan ni In Tai-woo na ang tumawag ay si Su Shiyong. Ang nakakalito, pagkababa ni Bae Xiangkuai, tinawagan niya agad si Su Xunyong. Posible kaya na hindi nagpapanggap si Su Xunyong? Nang gabing iyon, umuwi si Su Xunyong. Sinabi ni Ella na pumayag na siya sa diborsyo. Labis na nagulat si Su Xunyong nang marinig ito. Sabi ni Ella, ayaw na rin niyang patagalin pa ito. Iniabot niya kay Su Xunyong ang isang basong pulang alak. Sa oras na iyon, wala na ang bote ng lason sa aparador. Bumagsak si Su Xunyong matapos uminom, nagbubula ang bibig at nagmamakaawa kay Ella. Ngunit bigla na lang nagmulat ng mata si Ella, lumabas na panaginip lang pala ito niya. Agad pumunta si Ella sa kusina at ibinuhos lahat ng lason. Natatakot siyang baka mapatay niya si Su Xunyong kung hindi siya malinaw ang isip. Nang araw na iyon, may reporter na nakausap si Luis. Ipinakita ng reporter kay Luis ang isang video. Sa video, nakatayo si Ella sa coffee shop, nagkakaroon ng seizure. Para makabalik sa katinuan, mahigpit na hawak ni Ella ang basag na salamin. Sabi ng reporter, malinaw na hindi stable ang pag-iisip niya. Alam niyang nagtatrabaho si Luis kay Ella kamakailan. Gusto niyang tanungin si Luis kung alam niya ang dahilan. Kung alam niya, magiging exclusive story ito. Pagkarinig nito, tinanong ni Luis kung tiyak na exclusive ito. Sabi ng reporter, ito raw ang original na file. Para hindi ito maikalat sa iba, tiyak siyang binura na ito ng coffee shop bago pumunta dito. Bago sila maghiwalay, umasa siyang tutulungan siya ni Luis mag-imbestiga, magbabayad siya ng pera bilang gantimpala. Nang masayang umalis ang reporter, binagok siya ni Luis sa garahe at kinuha ang impormasyon. Pinapunta na ni Ella si Ruth sa bahay ng kanyang amain. Kahit ngayong araw, inihatid ng amain si Ruth pabalik. Sa isang sulyap, nakita niyang hindi maganda ang mood ni Ella. Pumunta siya sa kwarto ni Ella at nakitang puno ng papel ang sahig. Hindi niya mapigilang maawa para kay Ella. Nang iabot ni Ella ang tsa sa amain, nakita nito ang sugat sa palad niya. Tinanong niya si Ella kung paano niya nakuha ito. Sinabi ni Ella na aksidente siyang nasugatan sa trabaho. Nakita ang pilit na kalmado ni Ella, hindi na makaalis ang amain. Lumabas siya, nagdahilan, nabibili ng sigarilyo. Naramdaman ng amain na kasalanan niya ang lahat ng ito. Lumabas na noong nasa paaralan si Ella. Dinala siya ng kanyang amain sa ospital para magamot. Ngunit hindi niya inakala na matapos malaman ang bipolar disorder ni Ella, hihilingin ng guro na ilipat siya sa ibang paaralan. Dahil natatakot ang mga kaklase sa presensya niya, iginiit ng amain na walang kasalanan ng kanyang anak. May sakit lang siya, hindi kriminal. Nang makita ng mga kaklase ang mga peklat sa pulso ni Ella, sinubukan din nilang gumuhit ng isa sa kanya. Pero mabutit dumating agad ang kanyang amain para itaboy ang mga nang-aapi. Sa daan pa uwi, matagal siyang sinamahan ng kanyang amain. Nang sabihin ni Ella na ayaw na niyang pumunta sa ospital, matapos mag-isip ng matagal, pumayag ang kanyang amain at nagpa siyang ilipat si Ella sa ibang paaralan at dalhin sa lugar na walang nakakakilala sa kanila para magsimula ng bagong buhay. Mula ngayon, sila na lang dalawa ang makakaalam ng sakit niya. Kaya lumipat ang amain kasama si Ella. Naisip ng amain, kung pinilit niyang dalhin si Ella sa ospital, baka hindi ito gaanong nasasaktan ngayon. Nagkaroon ng malaking away si Amy at ang kanyang ama sa hapunan. Dahil sa pakiramdam ng ama na hindi siya kasing husay ni Ella, sinabi ni Amy sa kanyang ama na malapit na siyang ikasal. Nang araw na iyon, dumating si Ella sa venue para siyasatin ito. Nang may malakas na ingay, maraming alaala mula 7 taon ang nakalipas ang bumalik, kabilang ang imahe ni Yen Tai-woo. 7 taon ang nakalipas, nang araw na naging chairman si Ella. Si Yen Tai-woo noon ay waiter pa rin sa hotel. Gusto ni Ella uminom ng kanyang gamot, kaya hiningi niya kay Yen Tai-woo na kumuha ng tubig. Bigla, binuksan ni Kwan Yang-yi, ang guro niya, ang pinto at pumasok. Sa gulat, nabitawan ni Ella ang mga gamot sa sahig. Sinabihan ni Kwan Yang-yi si Ella na pumunta agad sa pulong. Gusto ni Ella kunin ang gamot sa sahig pero hindi niya alam paano sabihin. Tinulungan siya ni Yen Tai-woo. Nakilala agad ni Yen Tai-woo na ito'y gamot pang-isip. Pagkatapos ng pulong, hinanap niya si Ella. Nagpasalamat si Ella kay Yen Tai-woo sa ginawa niya. Sinabi ni Yen Tai-woo na sobra ang dosis na ininom niya. Kilala pala ni Yen Tai-woo ang gamot at nainom na rin niya ito. Hindi napansin ni Ella na itinago niya ito sa iba. Ngunit natuklasan ito ng isang estranghero. Sinabi ni Ella na babayaran niya ang utang na loob. Nang magkita ulit, nakalimutan na ni Ella si Yen Tai-woo. Tinanong niya kung bakit hindi sinabi ni Yen Tai-woo. Sabi niya, walang saysay magsalita sa nakalimot na. Ngayong naalala na siya, masaya si Yen Tai-woo sa loob. Pero ang hindi alam ni Ella ay, hindi 7 taon ang nakalipas nang unang magkita sila. Nagkita sila noong napakabata pa ni Ella at binigyan pa ni Ella si Yen Tai-woo ng name tag. Tinawag ng guro ni Ruth si Ella sa kindergarten at sinabi ang tungkol sa pagbisita ni Amy kay Ruth.
Dahil sinabi ni Amy sa guro na pakakasalan niya ang ama ni Ruth. Kaya naramdaman ng guro na kailangan niyang kausapin si Ella. At hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta si Amy sa kindergarten. Dahil nakilala rin siya ng dating homeroom teacher ni Ruth. Paminsan-minsan, pumupunta si Amy sa kindergarten para ibigay kay Ruth ang mga gamit niya. Hindi inasahan ni Ella na ang kaibigan niya ay magnanasa sa kanyang asawa. Ngunit tila may interest din siya sa anak ni Ella. Hindi alam ni Amy na lumabag na siya sa hangganan ni Ella. Tinawagan ni Ella si Louis para magkita sila. Pagkatapos ng pagpupulong, inabot niya kay Louis ang USB drive. Pumunta si Yan Tai-woo sa presinto para alamin ang tungkol sa pagbagsak ni Bai Shengkwe. Sinabi ng pulisya na inimbestigahan na nila ang pinangyarihan. At walang nakitang kahina-hinalang bagay. Nalaman nila na malaki ang utang ni Bai Shengkwe. Malamang hindi na nakayanan ni Bai Shengkwe ang sitwasyon. Pagkaalis ni Yan Tai-woo, agad pumunta ang pulis sa banyo at tumawag. Sinabi nila sa kausap na tinanong ni Yan Tai-woo si Bai Shengkwe. Noon, nanonood si Kwon Yang-yi ng balita tungkol kay Bai Shengkwe. Sinabi ng kalihim na isinara na ng pulisya ang kaso at naayos na ang pagsubaybay. Sinabi ni Kwon Yang-yi na bantayan mabuti para walang problema. Hindi nagtagal, oras na para sa pagbubunyag ng gawa ni Amy. Nangako si Ella na tutulong sa pag-oorganisa ng pagbubunyag. Dumating din si Ella sa okasyon noong araw na iyon. Sa pagbubunyag, unang nagbigay ng talumpati si Amy. Pagkatapos ng talumpati, opisyal na inilantad ang kanyang obra. Ang gawaing ito ay mural na ginawa ni Amy para sa kumpanya ni Ella. Bilang presidente, nagpasalamat muna si Ella kay Amy. Sabi ni Ella, dahil sa regalo, kailangan niyang gumanti ng pabor. Pagkatapos, lumapit ang kalihim na may dalang bag. At ang bag ay puno ng pera. Galit na itinapon ni Amy ang pera sa lupa. Hindi naman tanga si Ella. Alam niya na ang painting na to ay pang-asar ni Amy sa kanya. Kaya naisipan ni Ella na sirain ang painting. Samantala, nahanap ng pulis si Su Xunyong at sinabing iimbestigahan ang leaks ng disenyo. Sa oras ding yon, may tawag ulit mula kay Amy. Sinabi ni Ella na huwag siyang magulat. Simula pa lang to. Agad kumalat ang balita tungkol sa pagnanakaw ng disenyo at diborsyo ni Su Jiyong. Si Kwon Yang-yi naman, nakita ang video ni Ella na sinisira ang painting ng anak niya. Ngayon, naghahanda si Kwon Yang-yi para sa promosyon bilang hepe. Ayaw niyang masira ang career niya dahil sa gawain ng anak. Sinabi ni Kwon Yang-yi kay Amy na makipaghiwalay kay Su Xunyong. Pero sabi ni Amy, di sila maghihiwalay at magpapakasal sila pagka-diborsyo ni Ella. Sabi ni Kwon Yang-yi, gusto mo pang pakasalan ang ayaw ni Ella? Ano ba ang iniisip mo? Sa mga taon, laging ikinukumpara ni tatay si Ella sa kanya. Ito ang pinaka-hindi maintindihan at tanggap ni Amy. Kaya, di niya napansin, naging kaaway niya si Ella. Binantaan ni Amy ang ama, ano kung malaman ang paglipat ng pera sa kumpanya ni Ella. Sa sobrang galit, sinampal siya ni Kwon Yang-yi. Sa kabilang dako, binigay ni Louis kay Ella ang clip ng reporter. Sinabi ni Louis na bahala na siya sa reporter. Tapos na ang usaping insurance, gusto nang tapusin ni Ella ang tulungan nila ni Louis. Siyempre, ayaw bitawan ni Louis ang kliyenteng ito, kaya sinabi niya kay Ella na muling iimbestigahan ang insurance ng kanyang ina dahil may anonymous na ulat daw silang natanggap. Tinanong ni Louis si Ella kung gusto niyang malaman kung sino ang anonymous na tao. Nang gabing iyon, biglang may narinig na naman si Ella na malakas na ingay sa opisina. Dahil dito'y hindi niya maiwasang isipin, ang gabing inatake siya ng lalaking nakaitim, kaya agad niyang ikinandado ang pinto ng kanyang opisina at tatawag na sana ng pulis nang marinig niya ang boses ni Yan Tai-woo mula sa labas ng pinto. Nang malaman na si Yan Tai-woo iyon, agad na nawala ang kaba ni Ella. Tinanong ni Ella si Yan Tai-woo kung bakit siya nasa kumpanya ng gabing-gabi na. Sabi ni Yan Tai-woo, dumating siya para sa mga email, pero ang totoo, nag-aalala siya kay Ella. Paglabas nila sa trabaho at pagpindot ng elevator, nagkasagi ang kanilang mga kamay. Tinanong siya ni Ella kung bakit siya namula at kung lagi ba siyang ganoon kapag humahawak ng kamay ng babae. Dahil ilang araw nang wala si Su Xunyong, patuloy na hiniling ni Ruth na pumunta ang kanyang ama sa kindergarten para makita siya. Ngunit sinabi ng guro na ilang araw nang inalis ni Ella si Ruth dahil may sakit. Nang araw na iyon, naglalaro si Yiling sa looban nang biglang lumitaw si Amy sa harapan niya. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi niya kay Ruth. Walang tigil ang pag-iyak ni Ruth mula nang umalis si Amy, kaya tinawag ng amain si Ella pauwi. At sabay na umuwi si Su Xunyong. Nang makita ni Ruth ang kanyang ama, agad siyang yumakap dito. Sabi ng amain, dahil hindi makontak si Ella, pinauwi niya si Su Xunyong. Nang gabing iyon, umasa ang amain na mapapatawad niya ang kanyang asawa. Pero sa puntong ito, desidido na si Ella. Para mapakalma si Ruth, kinailangan ni Ella na payagan si Su Xunyong na umuwi muli. Kinabukasan, kumonsulta siya sa abogado tungkol sa diborsyo. Nang may kausap ang abogado sa telepono, binanggit niya ang mga medical record. Nalaman ni Ella sa abogado na kung may tinatagong malubhang sakit ang asawa, pwedeng grounds yon para sa diborsyo. Sabi ng abogado, kung may problema si Ella sa bagay na to, kailangan niyang sabihin. Bigla niyang naalala yung gamot sa safe sa bahay, kaya agad siyang umuwi. Para di maapektuhan ang laban sa custody, napagdesisyonan niyang itapon lahat ng gamot sa safe. Bigla na lang lumitaw si Su Xunyong sa likod niya. Pumunta si Su Xunyong para hilingin kay Ella na kusang ibigay si Ruth sa kanya. Sabi ni Ella, di niya mapagkakatiwalaan si Su Xunyong at ngayon sila'y nagdidiborsyo na. Umaasa si Ella na sasabihin ni Su Xunyong ang totoong dahilan nito. Pero sabi ni Su Xunyong, gusto niyang maging pinakamiserable si Ella sa mundo. Pumunta si In Tai-woo sa tindahan ng cellphone para ayusin ang telepono ni Bai Shengkwe.
Nang buksan, maraming dinabasa na text messages, isa rito'y nagtatanong kung kailan niya kukunin ang kanyang bagahe. Naniniwala si Intay Wu na ito'y kaibigan ni Bai Shenghui na malapit sa kanya. Kaya kinontak niya ito at pumunta sa bahay ng kaibigan ni Bai Shenghui. Nalaman niya na lilipat pala ng bahay si Bai Shenghui. Inilagay niya ang gamit sa bahay ng kaibigan, pero ilang araw nang hindi makontak. Tiningnan ni Intay Wu ang mga gamit ni Bai, nakitang scholar din siya ng Year-End Foundation. Tinawagan ni Ella si Luis, hiningi lahat ng records ni Su Shunyong para siraan si Intay Wu. Nahanap ni Amy si Intay Wu. Sinabi niyang hindi si Su Shunyong ang nag-leak, kundi si Ella na mahal niya. Si Ella raw, para ma-frame ang asawa, ang nagnakaw ng disenyo ni Intay Wu. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Intay Wu nang marinig ito. Sinabi niya kay Amy na hindi si Ella ang gumawa, kundi mas tama sabihing si Intay Wu ang may gawa. Sinabi niya kay Amy na huwag gamitin tulaban kay Ella at sana di na siya tawagan pa sa hinaharap. Nang araw na yon pagsakay ni Su Shunyong sa kotse, may nakita siyang di pamilyar na cellphone puno ng tawag kay Bai Shenghui. Nakita ni Luis si Ella at ibinigay ang impormasyon tungkol kay Su Shunyong. Dagdag pa, sinabi ni Luis na pagkabigay ni Ella ng USB drive noon, may lalaking Intay Wu na lumapit sa kanya. Sabi ni Intay Wu, may anti-theft tracking software daw sa USB drive. Hiningi niya kay Luis na ibalik ang USB, binigyan siya ng bago at pinasekret kay Ella. Nang gabing yon, dumalo si Ella sa support night ng Iran Foundation. Si Ella, bilang dating pinakamahusay na scholar, ay nagsalita sa entablado. Gagamitin niya tong pagkakataon para ibunyag ang iskandalo ng asawa at kaibigan niya. Sabi kasi ng abogado, tanging paraan to para makuha ang simpatya ng publiko at malamangan sa kustodiya. Pero nang malapit nang magsalita si Ella, bigla na lang nag-vibrate ng todo ang cellphone niya. Bukod sa mga banta sa text message, pati mga litrato niya noon at ngayon. Nang makita niya ang huling larawan ng bote ng gamot, napilitan si Ella lunukin ang sasabihin sana. Natuwa si Amy nang makitang dumating si Su Shunyong para sunduin siya, pero pagkakita nila, agad tinanong ni Su Shunyong kung kilala niya si Bai Shenghui. Sabi ni Amy, hindi niya raw kilala si Bai Shenghui. Pagkatapos, inilabas ni Su Shunyong ang cellphone na nakita niya sa kotse, kasi kay Amy yung kotse, pero sabi ni Amy, hindi raw sa kanya yung cellphone. Sinabihan siya ni Su Shunyong na tumigil sa pagkukunwari at umalis. Umuwi si Ella at muling tiningnan ang mga anonymous na text, nakita ang huling mensahe na web address. Pinindot niya ito, nakita ang website ng Turin Bio, at kinabukasan, nakita ang tawag mula sa kanila sa history ni Su Shunyong. Agad na tinawagan ni Ella ang numero. Akala niya kumpanya ito ng gamot sa isip, pero paternity testing pala. Pagkababa ng telepono, hinanap niya ang email mula sa Turin Bio sa gamit ng anak. Nakita ang resulta, kinuha ni Ella ang toothbrush ng asawa't anak, hindi naniniwala na hindi anak ni Su Shunyong si Ruth. Kaya bumalik siya sa Identification Center para muling ipasuri ang pagkamamagulang. Naalala ni Ella na patuloy na binabanggit ng anonymous text ang araw 7 taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya talaga alam ang nangyari noon, at ang resulta ng pangalawang pagsusuri ay nagpakita pa rin na si Ruth ay hindi anak ni Su Shunyong. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Ella. Nakita ng sekretarya na may problema si Ella kaya tinawagan niya si Intay Wu. Natanggap ni Intay Wu ang tawag at agad naghanda pabalik sa kumpanya, pero noon ay naglalakad na si Ella sa labas. Naunawaan na ni Ella kung bakit nagsabi si Su Shunyong ng mga hindi kapani-paniwala dahil siya pala ang simula ng lahat. Kaya sinubukan ni Ella alalahanin ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Hindi makontak ni Intay Wu si Ella sa telepono kaya pumunta siya sa bahay nito para hintayin siya. Sa oras na iyon, may isang kahina-hinalang lalaki ang dumating sa bahay ni Ella. Napansin agad ng lalaki si Intay Wu nang bumaba ito ng kotse at kaagad tumakbo palayo. Nakita ito ni Intay Wu at hinabol ang reporter na gustong ilantad ang sakit sa isip ni Ella noon. Inagaw niya ang kamera at nakita ang mga litrato ni Ella at video ni Luis na nanakit ng tao. Kaya kinuha ni Intay Wu ang memory card ng reporter. Samantala, natagpuan ni Luis si Kuan Yangyi. Nabura pala ang CCTV ng pagkahulog ni Bai Shenghui ng taong inupahan ni Kuan Yangyi, si Luis. Ngayon dumating si Luis para humingi ng pera kay Kuan Yangyi. Nang gabing iyon, umuwi si Ella. Nilulunod ni Su Shunyong ang kanyang kalungkutan sa alak. Sinimulan ni Ella na ikwento kay Su Shunyong ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Araw ng kanyang unang paglulunsad ng produkto bilang chairman. Sa reception, ipinakilala ni Kuan Yangyi si Ella sa mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan. Ayaw uminom ni Ella pero patuloy siyang pinipilit ni Kuan Yangyi. Hindi nagtagal, lumabo ang kanyang pag-iisip. Natisod si Ella patungo sa kanyang silid. Sa oras na iyon, tumawag si Su Shunyong. Gustong sagutin ni Ella ang tawag ngunit nahulog ang telepono. May lumapit na lalaki at tinulungan si Ella kunin ang telepono. Hindi na maalala ni Ella ang nangyari pagkatapos noon. Nang magising siya, kinabukasan na pala. Tinanong ni Ella ang sekretarya kung sino ang naghatid sa kanya. Sabi ng sekretarya, nakita siyang naglalakad habang kausap ang asawa. Inakala ni Ella na si Su Shunyong ang naghatid sa kanya pabalik. Pagkatapos ng tawag, tumawag naman si Su Shunyong sa kanya. Kailangan niyang umalis ng maaga dahil may klase siya. Ngunit nang maghahanda si Ella, nakita niyang magulo ang banyo.
Paliwanag niya, di niya alam na di magkaugnay ang anak at asawa niya. Dito, nawala na ng tiwala si Susunyong kay Ella, walang guilt. Ngayon, wasak na ang pamilya pero may lakas pa ng loob si Ella na sabihing masaya siya. Gusto ko siyang patayin tuwing ginagawa niya yon. Kahit paulit-ulit na nagsusorry si Ella, ayaw talaga siyang patawarin ni Susunyong. Ang tanging gusto niya ay isuko ang kustodiya ng kanilang anak. Pero sabi ni Ella, hindi niya kaya yon. Bakit ba sobrang obsessed si Susunyong sa kustodiya ng anak nila? Mula raw kasi nang ipanganak ang bata, di na makawala ang baguhang amang ito. Si Susunyong talaga ang nag-aalaga sa sanggol tuwing gabi. Kahit sobrang pagod na siya, hindi siya nagreklamo kahit minsan. Nang lumaki ang bata, nag-resign siya para maging full-time na ama. Mahigit 1,000 araw ng pagsasama, di na maputol ni Susunyong ang ugnayan. Nang marinig ni Ella ang iyak ng asawa, medyo na-overwhelmed din siya. Bigla, sabay-sabay silang nakatanggap ng mensahe sa telepono. Simula pa lang ito. Nang gabing iyon, nanaginip si Ella ng masama. Ang bipolar disorder ay maaaring manahin mula sa magulang. Ang eksena ng ina't anak na tumalon sa ilog ay naging siya at anak niya. Biglang nagising si Ella nang may pagkagulat. Nalaman ni Intaywu ang pakikitungo ng tindero sa pulis at binantaan sila. Sa huli, inamin ng pulis na kinunan niya si Amy, anak ni Pangulong Kuan. Nang gabing iyon, ayaw nang magpamanipula si Bai Shengkue kay Amy, ngunit binantaan siya ni Amy na ibubunyag ang kanyang mga ginawa. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa, hindi sinasadyang naitulak ni Amy si Bai Shengkue sa bubong. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang kanyang ama para humingi ng tulong sa pagtatakip. Samantala, naalala ni Susunyong ang mga sinabi ni Ella sa panahong iyon. Mukhang wala siyang alam, kaya tiningnan niya ang notebook sa likuran niya. Lumitaw na siya pala'y nag-iimbestiga ng bagay na ito sa panahong iyon. Ngayon, nasa kamay na ni Susunyong ang puting cellphone. Tinawagan niya ang provider pero di inaasahang nalaman na si Bishop Sujiyong pala. Nang mga oras na iyon, lumapit si Amy kay Su para humingi ng tawad kay Sunyong. Sawa na si Susunyong. Noong unay ginamit niya si Amy para mag-imbestiga. Ngunit ngayoy puno na ng kasinungalingan ang babae, kaya't naisip niyang wakasan ang relasyon at balaan siyang lumayo sa anak niya. Ngunit para makuha ang gusto, wala nang choice si Amy kundi magpatuloy. Naguluhan si Susunyong sa mga pagbabago ni Ella. Nang i-check niya ang phone ni Amy, aksidente niyang nakita ang recording ni Amy na humihingi ng tulong sa ama. Kinaumagahan, gumawa si Ella ng katas para kay Susunyong at sinabihan siyang huwag mag-ehersisyo nang walang laman ang tiyan, parang normal na ulit ang lahat. Pagkaalis ni Ella, nakita ni Susunyong ang gamot na naiwan niya sa ref. Sa kabilang banda, pumunta si Amy sa kumpanya para hanapin si Ella. Tuwang-tuwa si Ella nang makita siya. Nagulat si Amy nang makita ito. Pagkatapos, inilabas ni Ella ang kontrata at gustong pumirma kay Amy. Dati, nangako si Ella na pipirmahan siya. Nang matuklasan ang pagtataksil ni Amy, kinanselan niya ang kontrata. Napatingin si Amy sa kakaibang Ella at naalala ang panahon nila sa paaralan. Minsan, nang mahimatay si Ella, nakalimutan niya ang mga nangyari. Sabi ni Amy, babasahin muna niya ang kontrata bago pirmahan. Sa ngayon, nakalimutan na ni Ella ang pagtataksil sa kanya. Si Amy naman ay kinuha ang kontrata at nakangiting lumabas ng kumpanya. Napansin ng sekretary na may mali kay Ella. Kaya sinabi niya kay Intaywu ang lahat. Dinala ni Susunyong ang gamot ni Ella sa biyenan at sinabi ang mga pagbabago. Matapos makinig, gusto pa ring sabihin ng biyenan na gamot lang ito sa sakit ng ulo. Dahil nangako siya kay Ella na ang sakit ay sikreto nilang dalawa. Nakita ni Susunyong na hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang biyenan. Kaya nagpasya siyang magtanong sa doktor mismo. Nakilala ni Amy si Intaywu nang umalis siya sa kumpanya ni Ella. Mukha siyang kontrabida na may sariling paraan sa mundo. Pagkaalis ni Susunyong, pumunta ang kanyang amain sa kumpanya ni Ella. Bagamat nakangiti si Ella, alam ng amain na lumala ang kanyang karamdaman. Sumakit ang puso niya habang lumayo, pinipigilan ang luha sa mata. Sa kabilang dako, pumunta si Susunyong sa psychiatric ward ng ospital. Ibinigay niya ang gamot sa doktor at inilarawan ang kalagayan ni Ella. Ngunit di makapagbigay ng diagnosis ang doktor dahil wala ang pasyente. Bago umalis si Susunyong, binalaan siya ng doktor na lumala ang kalagayan ni Ella at kailangan niyang maospital. Habang naglalakad, naalala ni Susunyong ang kakaibang ugali ni Ella noon. Akala niya noon ay dahil lang ito sa sobrang pagkahumaling sa trabaho. Ngunit ngayon, naisip niyang sintomas pala ito ng sakit ni Ella. Kumbinsido na si Susunyong na di alam ni Ella na hindi niya anak ang bata. Inamin niya ang pagtataksil at pagsasabing sana maging pinakamiserable si Ella. Nadarama ni Susunyong ang matinding pagsisisi. Sinabi niya sa kaibigan na gusto niyang hanapin ang tunay na ama ng bata. Pero hindi siya sinusuportahan ng kaibigan dahil kapag nahanap ang tunay na ama ng bata, mas mahihirapan si Susunyong makuha ang custody. Tinanong niya ang kaibigan kung mapapatawad siya ni Ella. Pag-uwi ni Susunyong, wala sina Ella at Ruth sa bahay. Nagsimula siyang mag-aalalang maghanap kay Ella. Nakalimutan ni Susunyong na kaarawan niya pala ngayon. Nang makita ang sorpresa ng pamilya, napaluha si Susunyong. Tumalikod siya at lumabas papunta sa pintuan ng bahay. Nakita ito ni Ella at hinabol din siya. Tinanong niya si Susunyong kung ano ang problema. Nag-aalala, binigay niya kay Ella ang gamot at tinanong kung gaano katagal itinago.
Sabi ni Ella, ayaw niyang masaktan si Su Xunyong kung malaman, kaya matagal na niyang itinago ito. Napaiyak si Su Xunyong nang marinig ito. Kinabukasan, nagpasya siyang alamin kung sino ang tunay na ama ng bata. Nakuha niya lahat ng footage sa mga press event 7 taon na ang nakalipas at inilista ang lahat ng lalaking lumitaw. Nagpakita rin si Luis sa cocktail party noong gabing iyon. Ginamit ni Su Xunyong ang footage para tukuyin ang mga kahina-hinalang tao at sinundan sila ng patago para kumuha ng genetic samples. Sunod-sunod siyang gumawa ng mga identification papers pero hindi niya mahanap ang tunay na ama ni Ruth. Nang gabing iyon, sinundan ni Su Xunyong si Luis sa bar at kinuha ang bote ng alak na ininom niya. Napansin din ng mapagmatsyag na si Luis si Su Xunyong. Nang araw na iyon, pumunta si Amy sa kumpanya ni Ella. Sinabi ni Ella kay Amy na alam ni Su Xunyong na may sakit siya. Di inaasahan, nagsimulang maghasik ng gulo si Amy matapos marinig ito. Pag-uwi ni Ella, nakita niya si Ruth na nagtatago sa kumot, umiiyak. May kaklase palang nagsabi sa kanya na magdidiborsyo ang kanyang mga magulang. Agad na inaliw ni Ella si Ruth nang marinig ito. Hindi ito totoo. Pagkatulog ni Ruth, nag-search si Ella ng balita tungkol sa diborsyo niya. Sa labas, tahimik na pinagmamasdan ni Su Xunyong si Ella. Alam niyang may dissociative amnesia si Ella. Pumunta si Su Xunyong sa bahay ng kanyang biyenan. Sa wakas, sinabi ng biyenan niya ang sitwasyon ni Ella. Alam ni Su Xunyong na madalas bumisita si Amy kay Ella. Sinabihan niya si Amy na lumayo kay Ella. Tumanggi si Amy at gusto pang makipagbalikan kay Su Xunyong. Nakita to ni Su Xunyong at itinulak si Amy sa hagdanan. Nagpadala siya ng recording sa ama niya na humihingi ng tulong. Nagpanik si Amy nang marinig ito. Hinilan niya si Su Xunyong at nagpaliwanag. Ayaw makinig ni Su Xunyong kaya umalis. Nakalimot si Amy at tinawagan si Ella para magkape. Nilapitan ni Amy si Ella para ibalik sa dati niyang sarili. Hindi niya matanggap na nakalimot si Ella at patuloy na masaya. Kaya sinadya niyang ipaalam kay Ruth ang diborsyo para mabasa ni Ella ang balita. Ngunit tila hindi ito pinaniwalaan ni Ella. Kaya kinonsulta ni Amy ang doktor na nagsabing si Ella ay nagpoprotekta sa sarili at likas na hindi naniniwala sa masamang balita. Ngunit kung maaalala niya ang kabataan, baka makatulong ito sa pagbawi ng kanyang memorya. Kaya habang nagkakape, pinag-usapan nila ang middle school at nag-alok na bumalik sa paaralan kasama si Ella. Nahanap ni Su Xunyong si In Tai-woo at ipinakita sa kanya ang larawan ng isang lalaki. Walang impormasyon tungkol sa lalaki sa press conference at hindi rin siya kilala ni Su Xunyong. Nakilala agad ni In Tai-woo ang lalaki bilang dating nobyo ni Amy na si Jin Shengfan. Naalala pa rin niya na sobrang nalungkot si Amy nang makipaghiwalay kay Jin Shengfan at gusto pang magpakamatay noon. Pagdating ni Ella at Amy sa pasilyo ng kanilang paaralan, may mga malabong alaala na sumilay sa isip ni Ella. Sa silid-sining, nakita nila ang mga larawang ipininta nila noong sila'y nag-aaral pa. Naalala ni Ella na bago siya lumipat ng paaralan, binigyan siya ni Amy ng kahon ng paintbrush at hinikayat mag-aral ng sining. Sinabi rin niya na ang Erin Foundation ay maaaring mag-sponsor ng kanyang pag-aaral. Naramdaman ni Ella na narating niya ang kinalalagyan niya ngayon dahil sa tulong ni Amy. Kaya't sa puso ni Ella, lagi siyang nagpapasalamat kay Amy. Umuwi si Su Xunyong at natanggap ang resulta ng paternity test ni Luis at Ruth. Ipinakita ng resulta na hindi magkaugnay ang dalawang lalaki. Ngayon, isa na lang ang huling taong natitira. Si Jin Shengfan, ang dating nobyo ni Amy. Bigla na alala ni Su Xunyong na nakilala na niya si Jin Shengfan minsan. Nagkaroon sila ng hapunan nang magkakasama silang apat. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message mula kay Amy. Ang text ay may larawan ni Ella at kalakip na address. Agad tumayo si Su Xunyong at hinanap si Ella. 7 taon na ang nakalipas, nakatanggap din ng litrato si Amy. Nakita sa larawan ng ex niya na tinutulungan si Ella sa hotel room. Pagdating ni Amy sa pinto, nakita niyang lumabas ang kanyang ex. Buntis si Amy noon, ngunit nakunan dahil sa matinding kalungkutan. Pagdating ni Su Xunyong, nakita niya sina Ella, Amy, at Yin Tai-woo. Sinadya ni Amy na paparituhin ang dalawang taong ito. Nang nakaupo na sila, nagiba ang kilos ni Amy, sinasabing si Ruth ay hindi kamukha ni Su Xunyong. Gusto ni Amy na maalala ni Ella ang mga kamakailan lang na pangyayari. Patuloy niyang binanggit ang mga bagay na nakalimutan ni Ella. Pakiramdam ni Ella na may itinatago sa kanya ang lahat. Pauwi, umasa si Ella na sasabihin ni Su Xunyong ang nangyayari. Wala namang sinabi si Su Xunyong. Hindi maintindihan ni Yin Tai-woo ang tunay na balak ni Amy. Sabi ni Amy, lahat daw nagtatanggol kay Ella pero walang nakakaintindi sa kanya. Para bang ang gumawa ng mali ay siyang tama. Tiningnan ni Ella ang balita online tungkol sa kanila ng asawa niya. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, parang hindi siya ang sarili niya. Sabi ng kaibigan niyang doktor, ito raw ay dissociation at maaaring humantong sa amnesia. Nakita ni Ella ang card ni Luis at mga tala tungkol sa investigasyon. Kaya tinawagan niya si Luis at nais makipagkita. Maya-maya, dumating si Ella sa lugar ng kanilang pagkikita. Nakalimutan na niya ngayon ang usapan nila ni Luis. Medyo nagulat din si Luis sa pagbabago ni Ella. Kay Luis nalaman ni Ella na si Su Xunyong pala ang nag-frame sa kanya. Ginawa niya to para makuha ang kustudiya ng anak sa diborsyo. Bukod dito, marami ring ipinakita si Luis sa kanya kamakailan. Hindi makapaniwala si Ella na totoo lahat ng sinabi ni Amy. Sobrang umasa siya na panaginip lang ito lahat. Kinabukasan, bumalik si Amy sa kumpanya para hanapin si Ella. Di pa balik memorya ni Ella.
pero alam niyang may masamang balak siya noon, kaya nag-away na naman sila ng todo. Tinanong ni Ella si Amy bakit nagkunwaring nagmamalasakit at sinusubok siya. Sinabi ni Amy na tanungin niya ang kanyang asawa. Paglabas, tinawagan si Amy ng stepfather ni Ella. Alam na close sila. Tinanong niya kung alam ang nangyari kina Ella at Su Xunyong. Sinabi lang ni Amy na, pasensya na. Sinabi kong sorry at inamin ang relasyon ni Ella at Su Xunyong. Hindi inasahan ng amain na manluloko ang manugang, kaya sinampal niya si Su Xunyong. Hindi maintindihan ng amain kung bakit niya ginawa iyon. Sa huli, napilitan si Su Xunyong na ikwento ang lahat sa kanyang biyenan. Tinanong ng biyenan si Su Xunyong kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Su Xunyong na aalagaan niya si Ella hanggang mabawi ang alaala. Kapag nakabawi na si Ella, susundin niya ang anumang desisyon nito. Ayaw ng amain na maghiwalay sila, kaya iminungkahi na itago na lang ang nangyari. Baka hindi na ito maalala ni Ella kailanman. Tulad ng nangyari 15 taon na ang nakalipas, hindi na niya ito maalala. Naisip din ni Su Xunyong na magandang ideya ito. Kaya ng gabi, dinala niya ang anak sa kumpanya para hanapin si Ella. Natuwa si Ella nang makita ang biglang pagdating ng anak at asawa. Pagkatapos, ang pamilya ay kumain sa restoran ng masaya matapos ang mahabang panahon. Matagal na ring hindi nakaupo sina Ella at Su Xunyong para mag-usap ng mahinahon. Sinabi ni Su Xunyong kay Ella, sa totoo lang, umaasa siyang hindi na mababawi ni Ella ang kanyang alaala, kaya sinunog ni Su Xunyong lahat ng resulta ng paternity test. Ngunit nakatanggap si Ella ng anonymous na mensahe. Kahit ganoon, hindi niya matatakasan ng katotohanan. Ng gabing iyon, nanaginip si Ella. Nakita niya si Amy sa tulay, nakaitim, na patuloy siyang hinahabol. At sa huli, pinagbigti siya nito hanggang sa mamatay. Iniimbestigahan ni Louis si Amy at nalaman ang tungkol kay Jin Xiangfan. Naalala niyang nakilala niya ito 7 taon na ang nakalipas sa isang party. Tinatanong ni Jin Xiangfan sa telepono ang kwarto ni Ella at kumuha ng genetic samples. Bigla na lang may naisip si Louis. Kaya hinabol niya si Jin Xiangfan. Magsisipilyo na sana si Ella. Nang bigla, may mga alaala siyang nasulpot sa isip. Bumisita si Yin Taiwu sa ospital para tingnan si Bai Shenko. Umaasang magising agad si Bai Shenko para maparatangan si Amy. Nang paalis na si Yin Taiwu, biglang gumalaw ang mga daliri ni Bai Shenko. Hindi nagtagal, nalaman ni Louis ang katotohanan. Nagdalawang isip siya kung kanino ibibigay para sa mas malaking gantimpala. Samantala, dumating si Amy sa Yirin Foundation at nakasalubong si Jin Xiangfan. Lumabas na siya pala ang na-recruit ni Quan Yangi. Tinanong ni Amy ang ama bakit pinayagan si Jin Xiangfan sa consortium. Ngunit sinabi ng ama na ihiwalay ang personal na damdamin sa trabaho. Para kay Quan Yangi, walang halaga ang pinsalang natamo ng anak. Dinala ni Luis ang natuklasang katotohanan kay Ella. Tinanong niya kung interesadong bilhin ito ni Ella, ngunit si Ella, na nawala ng alaala, ay tumanggi kay Luis. Natanggap din ni Su Xunyong ang paternity report ni Jin Xiangfan at Ruth. Totoo nga na anak ni Jin Xiangfan si Ruth. Pumunta si Su Xunyong sa kumpanya ni Jin Xiangfan at di inaasahang nakasabay siya sa elevator. Ang sinabi ni Jin Xiangfan sa telepono ay lalong nagpagalit kay Su Xunyong. Hindi biro ang epekto ng gamot, konting alak pa, mabubura na ang alaala. Mukhang nadroga nga si Ella noon, kaya wala siyang alaala ng gabing yon. Pumunta si Su Xunyong sa opisina ni Jin Xiangfan, agad siyang idinapa at pinagsabihan. Si Su Xunyong, nang malaman ang totoo, ay lalo pang nadama ang guilt at pagkabalisa para kay Ella. Samantala, may dumating sa kwarto ni Bai Xianghui at nag-iniksyon ng hindi kilalang gamot sa kanya. Sa gitna ng gabi, bumangon si Ella para uminom ng tubig. Bigla na lang naalala ni Su Xunyong ang mga eksena ng kanilang pag-aaway. Para makalimot si Ella at pagtakpan ang totoo, hinanap ni Su Xunyong si Amy at lumuhod para mag-sorry. Hindi niya hiningi kay Amy na patawarin siya, kundi umaasa lang na talagang pababayaan nito si Ella. Agad na nagalit si Amy nang makita ito. Kung di siya makukuha, wala nang iba. Para maalala, si Ella ay pumunta sa tulay kung saan siya nahulog sa ilog. Habang naglalakad sa gitna ng tulay, biglang bumalik ang lahat ng alaala. Kahit hindi bago ang mga ito, nagdulot pa rin ng matinding sakit kay Ella. Pagka-uwi, nakatulog siya agad. Hindi alam ni Ella gaano siya katagal natulog. Paggising, may 200 missed calls at messages siya. Bigla, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Ella ang pinto at pumasok ang mga pulis. Di inaasahan, naging mamamatay tao siya ng asawa dahil sa pagtulog. Pinatay si Su Xunyong nang walang babala, nakatingin sa bangkay. Labis na nalungkot si Ella sa kanyang kalooban. Naisip niya ang maraming posibleng ending sa kanyang asawa. Pero di niya inakala na mamamatay si Su Xunyong. Natagpuan ang bangkay ni Su Xunyong sa loob ng kotse. May mga bakas ng pagsakal sa kanyang mga pulso. Hinala ng pulis, tinali siya, at pinilit uminom ng pestisidyo. Ayon sa smartwatch ni Su Xunyong, namatay siya ng 1:42 ng madaling araw. Naaresto si Ella dahil pareho ang pestisidyo sa binili niya dati. Kaya naging pangunahing suspect si Ella na natili siyang tahimik sa buong pagtatanong ng pulis. Maya-maya, dumating ang abogado ni Ella sa silid tanungan. Ang abogado ay si In Taiwu na tumulong sa kanya. Hindi nagtagal, umalis ang abogado sa silid tanungan. Sinabi ng abogado kay In Taiwu na hindi maganda ang sitwasyon dahil may resibo si Ella ng parehong uri ng pestisidyo at ayaw niyang sabihin kung saan niya ito ginamit. Ngunit ang pinakamalaking problema ay wala siyang alibi. Habang pinag-aaralan na ng mga shareholder ang pagpapatawag ng pulong para alisin si Ella bilang chairman,
Agad naging balita sa mga pangunahing istasyon ang hinihinalang pagpatay ni Ella sa asawa. Labis na nalungkot ang kanyang amain nang mapanood ang balita. Sa oras na iyon, lumabas si Ruth mula sa kanyang silid. Mabilis na pinatay ng kanyang amay ng TV. Sinabi ni Ruth na namimiss niya ang mga magulang at gusto nang umuwi. Nang araw na iyon, bumisita si Kwon Yang Yi sa isang nakatatanda. Pagkakita sa matanda, tinanong niya kung bakit personal na hinahawakan si Ella. Matapos marinig ito, sinabi ni Kwon na nalaman lang niya ito sa ulat. Pinuri siya ng matanda bilang magaling sa politika dahil ayaw na niyang gamitin ang espada. Pagkatapos ay ganap na masira ito. Kinabukasan, humingi si Ella ng pakikipagkita kay Amy. Sa 2 araw ng walang tigil na pag-iisip, may naisip siya na si Amy pala ang nagpapadala ng anonymous texts sa loob ng 7 taon. Dahil 7 taon nang kasama si Amy, inisip ni Ella kung siya ang pumatay sa asawa niya. Ngayong bumalik na ang alaala niya, sinampal niya si Amy. Kahit prime suspect si Ella dahil walang ebidensya, agad siyang pinalaya. Paglabas ni Ella, agad siyang napaligiran ng mga reporter. Nakita ito ni In Tai-woo at mabilis na pinrotektahan si Ella. May reporter sa opisina at bahay, kaya inimungkahi ni In Tai-woo na sa kanya pumunta. Inihatid sila ng secretary sa bahay ni In Tai-woo at umalis. Sa oras na iyon, sinabi ni Ella na namimiss niya si Ruth. Kaya hinatid ni In Tai-woo si Ella sa bahay ng kanyang amain. Nang makita ng amain si Ella, tuluyan nang napanatag ang kanyang puso. Sa kabilang dako, may nagulat kay Kwon Yang Yi na naasikaso na si Bai Xiangkue. Hindi raw ito magigising sa ilang oras. Binigyan ng ina ang batang babae ng 100 yuan para bumili ng strawberry milk. Masayang pumunta ang bata sa tindahan para bumili ng gatas. Ngunit nakita niyang may inilalagay ang kanyang ina sa gatas. Pagkatapos, tinawag siya ng ina at sinabihang uminom ng gatas. Alam ng bata na may gamot sa gatas, kaya ayaw niya itong inumin. Pero sinabi ng nanay na ito raw ang kanyang hiling. Sa huli, pumikit ang batang babae at ininom ang gatas. Sinabi ng ina na gigising siya mamayang at magiging maayos ang lahat. Matapos uminom ng gatas, nakatulog ang batang babae. Ngunit nagising siya sa lamig ng tubig dagat. At ang batang babaeng ito ay ang batang si Ella. Kinaumagahan, nagising ang kanyang amain at napansing wala si Ella, kaya't siya'y balisang naghanap sa paligid. Si In Tai-woo ay nag-aalala at nagbantay sa pinto buong gabi. Nang malaman na nawawala si Ella, agad siyang nagmaneho para hanapin ito. Sinabi ng sekretarya na nag-login siya sa account ni Ella. At nalaman na bumili ito ng ticket gamit ang credit card para lumayo. Agad na sumugod si In Tai-woo. Sa beach, naalala ni Ella nang itinapon siya ng kanyang ina sa dagat. Bigla, nakaranas si Ella ng tunnel effect. Unti-unti siyang naglakad patungo sa dulo ng tunnel. Hindi nagtagal, umabot na ang tubig dagat sa baywang ni Ella. Mabutit dumating agad si In Tai-woo at pinigilan si Ella. Dinala ni In Tai-woo si Ella pabalik sa bahay ng kanyang amain. Nakita ni Ella ang pag-aalala at galit ni In Tai-woo, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya nagbabalak magpakamatay. Bago umalis, tinanong ni Ella si In Tai-woo kung may mangyayari sa kanya sa hinaharap. Umaasa siyang matutulungan nito, alagaan ang anak niyang si Ruth. Kinabukasan, natagpuan ng kaibigan ni Su Shunyong si Ella. Binigyan niya si Ella ng USB drive. Sabi niya iniwan ito ni Su Shunyong para sa kanya. Sinabi rin ng kaibigan kay Ella ang investigasyon ni Su Shunyong sa ama ni Ruth, at na ang USB ay may mga recording ng usapan ni Kwon Yang Yi at Amy. Samantala, kumalat ang balita ng hinihinalang sakit sa isip ni Ella. Nang sabihin ni Kwon Yang Yi kay In Tai-woo na magbitiw si Ella para sa kumpanya. Sinabi ni In Tai-woo ang nangyari at iminungkahing huwag magbitiw si Ella. Ngunit naisip ni Ella na kahit tumanggi siya, wala ring saysay. Noon, tumawag ang abogado ni Ella, sabi dumating na ang unang autopsy. Ayon sa ulat, hindi 1:42 AM ang oras ng pagkamatay kundi 10 PM hanggang 1 AM. Nang araw na yon, nakita ni In Tai-woo ang umano'y kaibigan ni Ella na si Shojing. Ngunit nang magpakilala si In Tai-woo, sinabi ni Shojing na hindi niya kilala si Ella. Lumabas na lahat ng sandali at usapan ni Ella kay Shojing ay katang-isip lang pala niya. Kusang nagbitiw si Ella at ipinasok sa ospital para sa may sakit sa pag-iisip. Si Amy ang naging bagong tagapangulo ng kumpanya. Pumasok siya sa opisina nang nakangiti at nakitang wala na ang pangalan ni Ella. Labis ang tuwa ni Amy sa kanyang sarili. Naging opisyal din si Kwon Yang Yi, gaya ng kanyang minimithi. Ngunit ang recording ni Su Shunyong ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hinala niya na nasa kamay na ni Ella ang recording, kaya hiningi niya kay Amy na hanapin ito kaagad. Kapag naisiwalat ang recording, mawawasak ang mag-ama. Habang nagpapagamot si Ella, tinanong siya ng doktor tungkol sa gabing nahulog siya sa ilog. Ginabayan siya ng doktor para maalala ang taong nakaitim noon. Kahit anong gawin, hindi malinaw ang mukha ng taong nakaitim kay Ella. Ilang gabi nang sunod-sunod, napapanaginipan ni Ella ang pagkahulog niya. Patuloy na nagbabago ang mukha ng taong nakaitim sa panaginip ni Ella. Dahil dito, labis na nasasaktan si Ella. Isang araw, biglang naalala niya ang pagkahulog niya noong high school. Pagkatapos, naalala rin niya ang gabing nahulog siya sa ilog. Walang taong nakaitim na humahabol sa kanya ng gabing iyon. Si Ella mismo ang tumalon sa railing at sa ilog. Sa wakas, naunawaan niya kung gaano kalubha ang kanyang sakit. Kaya't nagpa siya siyang makipagtulungan sa paggamot ng doktor. Sa isang pagtitipon, inamin ni Ella ang kanyang sakit sa publiko. Nakita ni Louis ang portrait ni Ruth sa studio ni Amy, kaya tinanong niya kung bakit pininturahan ang anak ni Ella. Dahil ba ayaw niya sa kanya o nahihiya siya sa bata? Gayunman, binanggit ni Amy ang nakaraan ni Louis. Balita ko, isinugal niya ang lahat ng pera para sa pagpapagamot sa asawa. Ang kasamang sugarol ni Louis noon ay ang ina ni Ella.
Sinabi ni Amy na siya, hindi si Ella o ama niyang si Kwon Yang-hee, ang makakatupad ng mga hangarin niya. Nang marinig ito, sinaksak ni Louis ang mata ni Amy, tinanong kung kaya niyang tiisin ang kahihinatnan. Dinala ni Ian Tai-woo ang kapatid na si Rachel sa bahay ng amain ni Ruth, pareho silang inampon ng mga magulang na Amerikano. Para maiwasan na gawan ng masama ni Amy si Ruth, iminungkahi ni Ian na ipadala ni Ella si Ruth sa mga ampon na magulang sa Amerika at pumunta si Rachel dito para mapalapit sila ni Ruth sa isa't isa. Bagamat nag-aalinlangan ang amain na pakawalan si Ruth, tila ito ang pinakamabuting solusyon sa ngayon. Habang aktibong ginagamot sa ospital, sinimulan ni Ella na alamin ang mga detalye ng buong sitwasyon. Sa pamamagitan ng mga dokumento na ipinadala ni Ian Tai-woo, ngayong araw, nagdala si Amy ng laruan sa bahay ng amain ni Ella para kay Ruth at inilabas pa siya ng walang pahintulot. Palaging iniisip ni Amy na anak niya si Ruth, kaya't tinatrato niya ito ng may matinding pagmamahal. Gusto niyang iwan ang numero niya kay Ruth para matawagan siya kung may kailangan. Mabuti na lang at dumating ang amain sa tamang oras para putulin ang usapan ni Amy at Ruth. Binalaan siya ng amain na huwag nang bumalik dito at huwag subukang lumapit kay Ruth. Hindi inasahan ng amain o ni Ian Tai-woo na mahahanap ni Amy ang lugar, kaya't ipadadala agad si Ruth sa ibang bansa. Umaasa si Amy na matutulungan siya ni Louis na lihim na mahanap ang kinaroroonan ng recording. Sinabi ni Louis kay Amy. Ang detektib na namamahala sa kaso ni Su Xunyang ay pinalitan ni Woo Shou-jin at si Woo Shou-jin ay hindi ordinaryong tao. Sinabihan niya si Amy na mag-ingat sa hinaharap. Samantala, nakarating na si Ruth sa paliparan. Hindi dumating si Ella sa paliparan, kaya tumawag siya at nagpaalam sa anak. Bagamat ayaw ni Ella paalisin ang anak, ngunit nang makaalis ito, nawala ang kanyang alalahanin at nakapokus siya sa paghihiganti. Nang araw na iyon, pumunta si Woo Shou-jin sa ospital at nakita si Ella. Sinabi ni Woo Shou-jin na siya na ang namamahala sa kaso ni Su Xunyang at tinanong si Ella kung alam niyang pinuntahan ni Su Xunyang si Jin Xiangfan bago ito namatay at binugbog ang taong iyon. Bagay na ngayon lang narinig ni Ella. Pero dahil dito, naunawaan ni Ella ang buong kwento. 7 taon na ang nakalipas, si Kwon Yang-hee ang nagbigay sa kanya kay Jin Xiangfan. Ang kumuha ng kanyang telepono at tumulong sa kanya sa kwarto ay si Jin Xiangfan. Matapos ang paggamot, sinabi ng doktor kay Ella na maaari na siyang umuwi. Nang gabing iyon, dumating si In Tai-woo sa bahay ni Ella. Minsan, napakasaya ng kanilang pamilya. Ngayon, si Ella na lang ang naiwan. Malungkot ang malaking bahay, at si Ella ay nakatuon sa paghihiganti. Humingi ng tulong si Ella kay In Tai-woo para sa kanyang paghihiganti. Sinabi ni In Tai-woo na lubos niya itong susuportahan. Kinabukasan, natagpuan ni Ella ang kasintahan ni Jin Xiangfan. Ang babae, binugbog ni Jin Xiangfan, puno ng peklat ang katawan. Habang nasa ospital, sumulat pala si Ella sa kasintahan ni Jin Xiangfan. Nang malaman ang nangyari kay Ella, sumama ang babae sa paghihiganti. Binigyan niya si Ella ng ebidensya ng panloloko sa clinical trial. Agad na dinakip si Jin Xiangfan para imbestigahan. Ngunit dahil kulang ang ebidensya, siya ay pinalaya. Kulang sa pera si Jin Xiangfan, kaya ibinenta niya ang shares ng kumpanya. Ang bumili ng shares ay si In Tai-woo. Nang araw na yon, lumabas si Jin Xiangfan matapos maglasing sa isang bar. May lalaking tahimik na nagmamasid sa kanya. Bigla, pinaandar ng lalaki ang kotse, ini-reverse, at binangga si Jin Xiangfan. Nang araw ding yon, may napansin si Ella na kakaibang lalaking lumabas sa bahay niya. Hindi man lang nagulat ang lalaki nang makita silang magkasama ni In Tai-woo. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at tumitig ng diretso kay Ella. Nang marinig ang sirena sa di kalayuan, tumalikod ang lalaki at umalis. Tinulungan ni In Tai-woo si Ella na suriin ang lahat ng pinto at bintana. Nagpasya siyang manatili kay Ella nang gabing yon dahil nag-aalala siya. Nang gabing yon, muling nagpakita si Xiaojing sa tabi ni Ella. Alam ni Ella na katang-isip lang si Xiaojing, kaya nagpasyang di na makipagkaibigan dito. Anuman ang sabihin ni Xiaojing, pipiliin ni Ella na huwag pansinin ito. Natagpuan ni Nantesa ang sulat ni Ella sa bahay ng nobya ni Jin Xiangfan at ibinigay kay Kwon Yang-hee. Gayunpaman, si Jin Weiju ay nawala ng walang bakas. Sabi ni Louis, huling gawain na niya to para kay Kwon Yang-hee. Si Amy na ang susunod. Ang tumama kay Jin Xiangfan ng gabing yon ay tauhan pala ni Kwon Yang-hee. Alam ni Louis na ito'y patibong na inihanda ni Ella. Layunin ay patayin si Jin Xiangfan gamit si Kwon Yang-hee. Pagkatapos, sinabi niya kay Amy ang tungkol dito. Di inasahan ni In Tai-woo na agad hahabulin ni Kwon Yang-hee si Jin Xiangfan. Pero alam ni Ella na si Kwon Yang-hee ay taong walang awa. Mga estudyanteng pinunduhan ng Yiren Foundation kapag nagtagumpay, trophy. Kapag hindi, gagawin niyang utusan. Nang araw na yon, ang amain ni Ella ay nangingisda sa ilog. Sinadya ni Louis na humingi ng pain sa kanyang amain. Nang makita ng amain si Louis, labis siyang nagulat. Mukhang pinatay nga ang ina ni Ella ng kanyang amain. Binisita ni Ella si Su Xunyong at ikinuwento ang mga bagong pangyayari at biyahe ng anak sa Amerika. Umaasa si Ella na pagpalain niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Nang paalis na si Ella, nagkataong nabangga niya si Woo Shou-jin. Hinala ni Woo Shou-jin na may kaugnayan sa kanya ang kaso ni Jin Xiangfan. Kaya lumapit siya para subukan ang sinabi ni Ella. Sabi ni Ella, kung gusto niyang mag-usisa, pwede siyang ipatawag sa silid pag-uusisa. Natagpuan ni Ella ang kalihim ni Kwon Yang-hee. Alam ni Ella na may sakit ang anak nito at kailangan ng operasyon. Ipinakilala niya ito sa doktor, umaasang hindi siya magiging amang walang mukha sa anak. Nang paalis na si Ella, pinigilan siya ng kalihim. Sinabi niya na noong gabi ng pagkamatay ni Su Xunyong, kinansela ni Kwon Yang-hee ang kanilang pagkikita. Inisip niya kung may kinalaman ito kay Su Xunyong. May nakita ring mali si In Tai-woo sa alibi ni Amy. Pinuntahan niya ang kaibigan ni Amy na kasama niya sa inuman ng gabing iyon. Sabi ng kaibigan, 1 AM lang daw dumating si Amy sa bar. Namatay si Su Xunyong sa pagitan ng 10 PM at 1 AM.
Ibig sabihin may pagkakataon si Amy na gumawa ng krimen. Si Amy ang naging chairman ng kumpanya. Pero galit ang mga empleyado at inireklamo siya ng harapan tungkol sa mga produkto at hindi magandang trato. Hindi inasahan ni Amy na ipadadala ng ama ang kaibigan sa boyfriend niya para makipaghiwalay sila. Nakita ni Amy si Jin Shengfan muli at nalaman ang tungkol sa pakana ng ama kay Ella. Kaya galit niyang tinanong si Kuan Yangi kung bakit ganoon ang ginawa nito. Sinampal siya ni Kuan Yangi at sinabing para sa ikabubuti niya iyon. Kahit nalaman ni Amy ang totoo, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi kay Ella. Nang gabing iyon, pumunta si Luis sa bahay ni Ella. Hindi nagulat si Ella nang makita siya. Alam niyang tiyak na hahanapin siya ni Luis para sa recording. Sinabi ni Ella na wala ang recording at nag-alok makipagtulungan muli kay Luis. Umaasa siyang ibibigay ni Luis ang lahat ng ebidensya laban kay Kuan Yangi at ama niya. Ngunit bigla hinawakan ni Luis ang leeg ni Ella. Mabuti na lang, dumating si Yin Tai-woo sa tamang oras. Nag-away sina Yin Tai-woo at Luis, ngunit makalipas ang ilang saglit, tumigil si Luis. Pinakiusapan niya si Yin Tai-woo na tingnan ang kalagayan ni Ella. Pagkatapos, tumayo siya at umalis sa bahay ni Ella. Naramdaman ni Yin Tai-woo na hindi ligtas ang bahay. Kaya iminungkahi niyang lumipat si Ella sa kanyang bahay. Ngunit tumanggi si Ella nang marinig ito. Sinabi ni Ella na gusto lang nilang takutin siya, kaya hindi siya dapat umatras. Kaya kinailangan ni Yin Tai-woo na manatili sa bahay ni Ella. Kinabukasan, natagpuan ni Yin Tai-woo ang kalihim ni Kuan Yangi. Matagumpay ang operasyon ng anak ng kalihim. Bilang pasasalamat, binigyan niya ng USB drive si Yin Tai-woo. Ngunit sinabi ng kalihim na ito lang ay tiyak na hindi sapat para ibagsak si Kuan Yangi. Sinabi ni Yin Tai-woo na sapat na ito sa ngayon. Sa kabilang banda, nakipagkita si Ella kay Konsehal Park. Binigyan niya ng sobre si Konsehal Park. Sabi ni Ella, ayaw niyang madumihan ang pangalan ng konsehal. Kinagabihan, tinawagan si Ella ng kanyang kalihim na si Xingxi. Sa tawag, sinabi ni Xingxi na nagising na si Bai Shenkue. Agad pumunta sina Ella at Yin Tai-woo sa ospital. Pagkatapos suriin, sinabi ng doktor na okay na si Bai Shenkue. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang panahon para gumaling. Si Luis, may magagandang source, sinabi kay Amy ang tungkol kay Bai Shenkue. Naramdaman ni Amy na di kailangang magmadali sa kaso ni Bai Shenkue. Alam niyang di agad gagamitin ni Ella si Bai Shenkue, pero ayaw nang maghintay pa ni Kuan Yangi. Kaya nagpadala siya ng tao sa ospital para patayin si Bai Shenkue. Ito ang lalaking pumasok sa bahay ni Ella noon. Pero pagdating niya sa ward, wala palang Bai Shenkue sa kama. Nalaman ni Kuan Yangi na nawawala si Bai Shenkue at agad niyang inutusan ang tauhan na hanapin ito. Bigla namang pumasok ang sekretarya sa opisina, mukhang nababahala. Hiniling ng sekretarya kay Kuan Yangi na tingnan ang balita. Ayon sa balita, sinamsam at iniimbestigahan ang Yiren Foundation dahil sa malaking kaso ng panunuhol. Pagkakita sa balita, tinawagan agad ni Kuan Yangi ang sekretarya ni MP Park para makipagkita, pero sabi ng sekretarya, abala raw si MP Park. Ibinaba ang tawag para tulungan si Ella. Nagpasa si Yin Tai-woo ng sulat kay Amy, humihingi ng 6 na buwang bakasyon. Di pumayag si Amy sa kanyang aplikasyon. Nang malapit nang umalis si Yin Tai-woo, hindi na napigilan ni Amy at nagtanong, saan mo ba itinago si Shenko? Nang araw na iyon, pumasok si Ella sa opisina ni Kuan Yangi nang may autoridad. Alam ni Kuan Yangi na si Ella ang may kinalaman sa issue ng Yiren Foundation. Sinabi niya kay Ella na huwag isiping ang chismis ay makakasira sa kanyang karera. Pagkarinig nito, inilabas ni Ella ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording. Bigla-biglang nagbago ang mukha ni Kuan Yangi, nagbanta siya na may babayaran si Ella sa kanyang ginawa. Nagtago si Yin Tai-woo kasama si Shenko sa liblib na tirahan na may mga bantay. Hindi napigilan ni Shenko ang maluhan nang makita si Ella. Pinagsisihan niya ang kanyang nagawa kay Ella. Nang gabing iyon, umuwi si Ella sa bahay. May madilim na anyo ang biglaang dumaan sa kanya. Pumunta si Ella sa silid damit at nagsuot ng pambahay. Pagkatapos, bumaba siya sa silid aklatan sa unang palapag. Nang ilabas ni Ella ang phone at tatawag sana, biglang tinakpan siya ng lalaki mula sa likod at tinurukan ng pampamanhid. Hindi nagtagal, nawalan ng malay si Ella. Nang magising, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa upuan. Habang pumasok si Kuan Yangi, dumating si Yin Tai-woo sa bahay ni Ella at nakita ang telepono sa lupa. Agad niyang tinawagan si Xingxi para hanapin si Ella at tumawag ng pulis. Hindi alam ni Kuan Yangi na sinadya ni Ella na magpakidnap. Akala ni Kuan Yangi na tupa na ngayon si Ella sa katayan, kaya malaya niyang inamin ang pagpatay kay Su Xunyong. Inakusahan ni Ella si Kuan Yangi na mamamatay tao. Pero hindi ganoon ang tingin ni Kuan Yangi. Sinisi niya ang lahat kay Ella. Sabi ni Kuan Yangi, kung walang away sina Ella at Su Xunyong, hindi sana kasama ni Amy si Su Xunyong. Kung hindi inudyok ni Ella si Amy, hindi sana ito nakisali kay Bai Shenko, at wala sana yung recording file na iyon. Kung hindi nawala ang memorya ni Ella, hindi sana nagpunta si Su Xunyong kay Amy para lumuhod, at wala sana siyang gagawin kay Su Xunyong. Pagkatapos, hiningi ni Kuan Yangi sa tauhan niyang si Yunji ang pestisidyo at agad itong ibubuhos sa bibig ni Ella. Patuloy na umiling at nagpumiglas si Ella. Nakita ito ni Yunji at sinampal si Ella sa likod ng leeg. Agad nawalan ng malay si Ella. Hinawakan niya ang ulo ni Ella at binuksan ang bibig nito. Nang ibubuhos na ni Kuan Yangi ang lason, naputol siya ng boses ni Yin Tai-woo. Nang makita si Yin Tai-woo sa bintana, agad tumakas si Kuan Yangi. Pagbukas ni Yin Tai-woo ng pinto, nakita lang niya si Yunji sa tabi ni Ella. Gusto niyang tingnan ang kalagayan ni Ella, pero pinigilan siya ng kanyang tauhan. Kaya nag-away ang dalawang lalaki.
Noon, nasa labas na si Kuan Yangi sa kotse. Natakot siya kay Yin Taiwu, at pawis na pawis siya. Sa sandaling iyon, ibinagsak ni Yunji si Yin Taiwu sa lupa. Dumampot siya ng bato at ibinuhos sa ulo ni Yunji. Mabilis na tumakbo si Yin Taiwu papunta kay Ella, ngunit walang malay si Ella ng mga oras na yon. Sa likod, naglabas ng kutsilyo si Yunji at sinugod siya. Mabutit tumalikod si Yin Taiwu at naiwasan si Yunji, muling nagbuno ang dalawang lalaki. Ginawa ni Yin Taiwu ang lahat pero hindi pa rin siya nanalo. Mabutit dumating ang mga pulis sa tamang oras. Narinig ni Yunji ang sirena kaya umurong siya. Nang pumasok ang mga pulis, wala nang bakas si Yunji. Umuwi si Kuan Yangi at nakita si Amy na naghihintay. Pinabigay agad ni Amy sa abogado ang testamento para sa kanya. Di inakala ni Kuan Yangi na ganoon kabangis ang anak. Di masyadong uminom ng lason si Ella kaya nagising agad. Talagang natakot si Yin Taiwu sa nangyari kay Ella. Di niya maisip ang maaaring nangyari kung nahuli siya ng dating. Sinabi niya kay Ella na wag nang ilagay ang sarili sa panganib ulit. Okay naman si Ella, kaya nakalabas siya ng ospital kinabukasan. Noon, pumunta si Wu Xiuxin sa kwarto ni Ella para magtanong tungkol sa kidnapping. Pero di sigurado si Ella kung konektado si Wu Xiuxin kay Kuan Yangi, kaya nagsinungaling siya at sinabing wala siyang maalala. Gabi na, inimbitahan ni Yin Taiwu si Ella sa bahay niya pero tumanggi ulit siya. Alam ni Yin Taiwu na tatanggi si Ella, kaya pinadala niya ang bodyguard para bantayan ang bahay ni Ella. Pagkahatid kay Ella, nakita ni Yin Taiwu ang sekretarya ni Kuan Yangi. Binigyan ni Chen si Yin Taiwu ng dokumento. Si Yunji sa malayo ay nakakita ng buong eksena. Kinabukasan, tinanong ni Wu Xiuxin si Yin Taiwu tungkol sa pagdukot kay Ella. Pero sinabi ni Yin Taiwu na di niya mapagkakatiwalaan si Wu Xiuxin. Kahit sinabi niyang di niya mapagkakatiwalaan si Wu Xiuxin, sa usapan nila, naramdaman niyang di sila pareho ng uri ni Luis. Ito ang araw ng National Audit sa Ministry of Culture and Tourism kung nasaan si Kuan Yangi. Sa pulong, kinuwestiyon ni MP Park si Kuan Yangi bilang suspect sa pagdukot kay Ella. Agad na tumugon si Kuan Yangi, nagsasabing walang katotohanan ang paratang. Ngunit sa susunod na sandali, pumasok si Ella bilang saksi. Hindi inasahan ni Kuan Yangi na lilitaw si Ella sa National Political Supervision Conference. At sa sandaling iyon, matatapos na ang kanyang karera sa politika, ipinakita ni Ella ang video ng kanyang pagkakidnap. Nailantad din sa publiko ang mga krimen ni Kuan Yangi. Nalaman na bukod sa pagdukot kay Ella, pinatay din ang asawa niyang si Su Shunyong. Agad-agad na nagkagulo ang eksena. Pinilit ni Kwon Yong-hee na peke ang video at di kapanipaniwala ang sinabi ng may sakit sa isip na si Ella. Pero bigla na lang pumasok si Woo Hyojin at inaresto si Kwon Yong-hee sa pagdukot kay Ella at pagpatay kay Su Shunyong. Sa presinto, inamin ni Kwon Yong-hee na pinatay niya si Su Shunyong. Pero nang tanungin ni Woo Hyojin bakit tinulungan si Amy sa peking alibay, nanahimik si Kwon Yong-hee. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya. Ayaw ni Amy madamay sa ama kaya nagpa-interview siya at humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang ama. Naramdaman ni Amy na di siya dapat makinabang sa kawalang katarungang nilikha ng kanyang ama. Kaya ipinasya niyang ibigay ang ari-arian ng ama at share sa Earring Group at tutulong sa investigasyon. Pagkatapos, si Amy ang nagkusang pumunta sa pulis para ipaliwanag kay Woo Hyojin na aksidente ang pagkahulog ni Bae Shankuai. Kahit nadakip na si Kwon Yong-hee, ramdam ni Ella na hindi pa tapos ang usapin. Dahil hindi siya naniniwala na walang kinalaman si Amy sa pagkamatay ng asawa niya, iniisip ni Ella ang posibleng nakalimutan. Bigla niyang naalala na nakita niya si Amy kasama si Yoon Jae. At ito ang balak gawin ni Amy. Si Kwon Yong-hee ang umako ng sala para protektahan si Amy. Naniniwala si Ella na naroon si Amy nang mamatay si Su Shunyong. Nang madakip si Kwon Yong-hee, ibinigay ni In Tae-woo si Bae Shankuai sa pulis at sinabi kay Woo Hyojin ang hinala niya kay Amy. Para makapagsimula ng investigasyon base sa pag-amin ni Bae Shankuai. Talagang walang awang babae si Amy. Papatayin niya si Bae Shankuai nang walang pagsisisi. Kapag patay na si Bae Shankuai, wala nang makapagsasabi ng kasalanan ni Amy. Nang mamatay si Bae Shankuai, pinahid ni Amy ang dugo nito sa sarili at tumayo sa harap ni Yoon Jae para bugbugin siya. Pagkaalis ni Yoon Jae, umupo si Amy sa tabi ng kama ni Bae Shankuai at nagkunwaring biktima. Dahil gusto niyang iparatang kay Luis ang pagpatay. Wala nang silbi si Luis sa kanya ngayon. Nang makita ni Ella si Amy na lumalabas, alam niyang si Amy ang pumatay kay Bae Shankuai sa ospital. Sinabi ni Amy kay Woo Hyojin na ibinigay ni Luis ang address ni Bae Shankuai. Gusto lang daw niyang kausapin si Bae Shankuai. Hindi niya inasahan na papatayin ni Luis si Bae Shankuai at siya rin. Pero malinaw na hindi naniwala si Woo Hyojin sa kwento. Sabi ni Woo Hyojin, sa motibo ng krimen, mas kahinahinala si Amy kaysa kay Luis. Agad na nagmukhang naapi si Amy nang marinig ito. Sinabi niyang matagal na siyang tinatakot ni Luis. Ginawa raw ito ni Luis para pagtakpan ang kanyang krimen. Kaya tiwala si Amy na si Luis ang may sala dahil may bakas daliri nito, ang kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Bae Shankuai. Nahawakan na ni Luis ang kutsilyong iyon sa bahay ni Amy dati. Kaya ginamit ni Amy ang kutsilyo para patayin si Bae Shankuai. Dahil dito, naging takas na kriminal si Luis sa buong lungsod.
Kinuha ni Luis ang pera at nagtago muna pansamantala. Habang si Amy ay dumalo sa burol ni Beisang Kuwai na parang walang nangyari. Naramdaman ni Ella na tanging si Luis lang ang may ebidensya laban kay Amy. Noon, nagtatago si Luis sa ilog, pinapanood ang balita ng kanyang pagkakawanted. Ngayon, talagang naging disposable na siya, gaya ng sinabi ni Ella. Kasabay nito, inilantad ni reporter Choi na pinatay ng amain ni Ella ang asawa para sa insurance. Dahil dito, ikinulong din ng pulisya ang amain. Ang impormasyong ito ay mismong ibinigay ni Amy kay reporter Choi. Nang araw na iyon, dinalaw ni Luis ang kanyang yumaong asawa at hindi inaasahang nakatagpo si Woo Shoujin na naghahanap sa kanya. Gusto ni Woo Shoujin na dalhin si Luis sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Ngunit siya ay napusasan ni Luis dahil sa oras na iyon, napagpasyahan na niyang makipagtulungan muli kay Ella. Kinagabihan, nakatanggap si Ella ng tawag mula kay Luis. Sinabi ni Luis na nasa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Sushu at Yang. Hiniling niya kay Ella na maghintay. Nang umuwi si Ella ng gabing iyon, may nakita siyang kahon sa sahig. Ang kahon ay naglalaman ng isang USB flash drive. Nasa USB ang buong proseso ng pagpatay sa kanyang asawa. Nalaman pala na may sakit si Ella. Pinagsisihan ni Sushu at Yang ang pagtataksil sa asawa. Kaya lumuhod siya para humingi ng tawad kay Amy. Umaasang patatawarin siya ni Amy at pakakawalan si Ella. Nang makita ni Amy ang lalaking minamahal niya na lumuhod sa harap ng taong kinamumuhian niya, bigla siyang nabaliw. Alam ni Amy na di niya makukuha ang puso ni Sushu at Yang, kaya nagpasya siyang sirain na lang siya. Kaya hiniling niya kay Luis na kidnapin sina Sushu at Yang. Dinala ni Luis sina Sushu at Yang sa isang abandonadong pabrika. Ngunit nakapag-install na siya ng maliit na kamera ng maaga. Hindi nagtagal, dumating si Amy sa lugar. Hiniling ni Amy kay Luis na sabihin kay Kwon Yang-hee ang pagdukot niya. Umalis si Luis matapos ipaalam kay Kwon Yang-hee. Ipinaalam ni Amy kay Kwon para gumamit ng hiram na kutsilyo. Tinanong ni Kwon Yang-hee si Amy kung ano ang nangyayari. Sabi ni Amy, pinagbabantaan siya ni Sushu at Yang at maaapektuhan nito ang karera ni Kwon Yang-hee kaya napilitan siyang dukutin sina Sushu at Yang. Sinabihan ni Kwon si Yoon-jae na patumbahin si Amy. Nang magkamalay na sina Sushu at Yang, nakita niya si Kwon Yang-hee na nakatayo sa harap niya. Hiningi ni Kwon Yang-hee ang recording file kay Sushu at Yang. Ngunit syempre, hindi pumayag sina Sushu at Yang. Kaya dinampot ni Kwon ang pestisidyo. Ibinuhos ang pestisidyo sa lupa at sa lalamunan ni Su Xuanyong. Matagal na nilang alam na pinatay nila ang asawa, pero ngayon nakita niya mismo ang pagpatay kay Su Xuanyong. Nasasaktan pa rin si Ella. Sa bilangguan, naalala ng kanyang amain ang araw ng pagkamatay ng ina ni Ella. Uminom ng pestisidyo ang ina niya noon, pero ngayon, hindi agad siya dinala ng amain sa ospital. Sa halip, tumayo lang ito at pinanood siya. Nang dalhin ng amain ang ina sa ospital, wala nang hininga ang ina. Hindi tiyak ang doktor sa sanhi ng kamatayan, kaya tinawagan niya ang pulisya para sa autopsy. Pero nang marinig ito, sinabi ng amain sa doktor na ang asawa niya ay lubhang nagdusa sa sakit sa puso at hindi siya komportable na buksan ang bangkay at umaasa na makikipag-usap ang doktor sa pulisya para hindi na magsagawa ng autopsy. Sinabi ng abogado kay Ella na para manalo sa kaso laban sa amain, kailangan niyang patunayan na ang kanyang ina ay sugapa sa sugal at may ebidensyang nagbanta itong humingi ng pera sa amain kahit hindi agad nagbigay ng medikal na tulong ang amain sa asawa. Ganun pa man, sa tingin niya hindi mamamatay ang asawa kaya't hindi siya mahahatulan ng sadyang pagpatay. Tinanong ni Ella kung pwede siyang magpatotoo sa korte. Sabi ng abogado, pwede naman, pero mas maniniwala ang husgado sa patotoo ng ibang tao kaysa sa pamilya. Kaya't nagsimulang maghanap sina Ella at Yen Tai-woo ng taong magpapatotoo para sa amain sa korte. Ngunit wala silang nakita, kaya't napagpasyahan ni Ella na siya na lang ang magtetestigo sa korte. Isang araw bago ang paglilitis, binisita ni Ella ang amain sa kulungan at sinubukan nitong sabihin ang totoo. Pero pinigilan siya ni Ella at sinabing huwag magsalita sa paglilitis bukas at sundin ang sasabihin ng abogado. Kinabukasan maagang dumating si Amy sa korte para manood ng kasiyahan. Ininsulto niya si Ella, tinanong kung anong pakiramdam na makulong ang kanyang amain. Nagsimula agad ang paglilitis pagkatapos. Si Ella ang nag-iisang saksi sa witness box pero patuloy na binibigyang diin ng kabilang abogado na may sakit sa isip si Ella. Hindi na kayanan ng amain na makitang nahihirapan si Ella dahil sa kanya kaya nagboluntaryo siyang umamin sa krimen. Dito, tumayo ang abogado at nagtalo na sinasabi lang ito ng akusado dahil pinilit ng prosekusyon ang kanyang anak. Hindi na maganda ang sitwasyon. Ngayong sinabi na ng amain ang mga bagay na yon, mas mahirap nang manalo sa kaso. Sabi ng abogado, kailangan nilang makahanap ng saksing makakapagbago ng sitwasyon at magpapatunay na walang balak magpakamatay ang ina. Sa kagustuhang makakuha ng pera sa amain, naalala ni Ella ang cellphone na iniwan ni Luis at sinabing tawagan siya kung kailangan. Kaya pinayagan niyang magpatotoo si Luis. Nahanap din ni In Tai-woo ang doktor na nagligtas sa kanyang ina ng 3 beses noong taon. Natakot si Amy na magtestigo si Nan Tai-woo kaya hiniling niya kay Yoon-jae na patayin si Luis. Agad nahanap ni Yoon-jae si Luis at nag-away sila pagkakita pa lang. Kahit dating pulis si Luis dahil sa agwat ng edad at lakas, nasaksak pa rin siya ni Yoon-jae. Sa huli, nahulog si Luis sa ilog. Nakita siyang nakahiga ng walang malay sa tubig. Umalis na si Yoon-jae sa lugar. Nang matanggap ni Amy ang text, sobrang tuwa niya at hindi alam ang gagawin. Malapit nang umabot sa korte ang kaso ng amay ni Ella pero di na niya makontak si Luis. Ngunit lumapit si Amy nang nakangiti at sinabihan si Ella na huwag sayangin ang oras. Unang ipinatawag ng hukom ang doktor na gumamot sa kanyang ina.
Ang testimonya ng doktor ay nagpatunay lang na madalas uminom ng pestisidyo ang ina ni Ella at hindi ebidensya na hindi siya pinatay ng amain. Kalaunan, ipinatawag ng hukom si Luis. Ngunit walang anumang tugon. Nang akala ng lahat na hindi dadalo si Luis, bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok siya. Hindi makapaniwala si Amy sa nakita. Malinaw na buhay siya. Pagkaalis ni Yonjay, umakyat si Luis sa pampang, at ang pitaka niyang may larawan ng pamilya ang nakapagligtas sa kanya. Matapos magbigay ng testimonya si Luis, inaresto siya ni Woo Hyojin. Sa huli, hinatulan ng hukom ang amain. Naniwala ang hukom na nalulong sa sugal ang ina at uminom ng pestisidyo para takutin ang amain. Nagalit ang amain kaya ipinagpaliban ang pagsagip, kaya't napagpasyahang hindi napatunayan ang kasong sadyang pagpatay laban sa amain. Gayunpaman, dahil tumanggi siya sa autopsya, itinago ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima at niloko ang pera sa siguro. Siya ay hinatulan ng isang taong pagkabilanggo, suspendido ng 3 taon. Nang marinig ni Ella ang hatol ng hukom, tuluyan nang lumubog ang kanyang puso. Si Amy, na dating masyadong mayabang, ay wala nang ngiti sa mukha. Pareho silang ulila mula sa isang bahay ampunan. Dahil siya'y ampon, siya'y inapi ng ibang mga bata. Mabuti na lang may dumaan na babae noon, at itinulak palayo ang batang nang aapi sa kanya, at pinagsabihan ito ng maigi. Bago sila naghiwalay, hiningi ng bata ang kanyang name tag, at ang batang ito ay si In Tai-woo. Noong bata pa siya, itinago ni Ella ang name tag hanggang ngayon. Nang makita ni Ella ang lumang name tag, at napagtanto na si In Tai-woo pala ang batang iyon noon, talagang kamangha-mangha ang tadhana. Itinago niya ang pag-inom ng gamot at mga peklat, pero nalaman ni In Tai-woo ng 2 beses. Sabi ni In Tai-woo, kaya siya nahulog kay Ella ng 2 beses. Lubos na nagpasalamat si Ella kay In Tai-woo sa pagtulong sa kanya. Nang araw na yon, nagpadala si Ella kay Amy ng litrato at address. Agad na nagmaneho si Amy papunta sa address na nasa text message, at dito niya dinukot si Su Shunyong. Ibinigay ni Ella kay Amy ang video, umaasang makaramdam ito ng kahit kaunting pagsisisi. Pero iba na si Amy ngayon at sinabi kay Ella na ibigay ang video sa pulis o media. Dahil si Kwon Young-hee ang pumatay kay Su Shunyong sa video, nakita ang walang pagsisising si Amy, gumawa si Ella ng huling desisyon. Pauwi, si Ella ang nagmaneho. Puno ang isip niya ng mga alaala ng kanilang pagkabata ni Amy, ngunit malinaw na wala na ang dating Amy. Pagdating sa bahay, dumiretso si Amy kay Yoonjae at sinampal ito. Kung inalis niya si Luis noon pa, di sana ganito karami ang problema. Gaya ng kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. Dito napagtanto ni Amy na talagang kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama. Kinabukasan, nagbitiw si Amy sa posisyon bilang chairman ng kumpanya. Sinabi niyang gusto niyang magpahinga. Sa kabilang dako, biglang nagkumbulsyon at nagbula ang bibig ni Luis sa presinto. Napilitan ang pulis na dalhin siya sa ospital para magamot. Ngunit ginamit niya ang pagpunta sa banyo para bugbugin ang gwardyang pulis. Tinawagan agad ni Luis si Amy pagkatapos niyang makatakas. Nagkasundo silang magkita para pag-usapan ang detalye. Di alam ni Amy na nagsabwatan pala sina Woo Hyojin at Luis. Binugbog nila ang pulis gamit ang pampamanhid na inihanda para kay Luis. At si Ella pala ang may pakana nito. Nang gabing iyon, dumating si Luis sa lugar ng kanilang kasunduan. Mabilis nilang natapos ang kanilang transaksyon. Pero hindi agad umalis si Luis. Sa halip, inudyok niya si Amy na magsalita. Malinaw silang narinig ni Ella sa likuran. Ngunit ayaw ni Amy paalisin si Luis. Magiging panatag lang siya kung patay na ito. Pero sandali lang ang tuwa ni Amy. Nang makita sina Woo Hyojin at In Tai-woo, nalaman niyang nabitag siya ni Luis. Agad sumakay si Amy sa kotse at tumakas. Ganyan nahuli si Yoonjae nang nagkasala. At bigla na lang nawala si Amy. Pinuntahan ni Ella si Luis sa presinto. Kinuha niya abogado at sinabing kung tapat si Luis, maaaring mapalaya agad. Kumalat ang balita na mamamatay tao si Amy, ngunit hindi siya natagpuan ng pulisya. Bumalik si Ella bilang chairman ng kumpanya. Araw iyon ang pagbabalik ni Ruth. Di inaasahan, dumating si Amy sa paliparan bago pa si Ella at sinundo si Ruth. Agad na ipinaalam ni In Tai-woo kay Woo Hyojin ang balita. Ipinadala ni Woo Hyojin ang lahat ng tauhan para iligtas si Ruth at hulihin si Amy. Dinala ni Amy si Ruth sa ice cream shop at binilhan ng maraming regalo. Nang gabing iyon, tumawag si Amy kay Ella. Sinabi niyang huwag nang mag-aksaya ng pagsisikap. Kung gusto mong makita si Ruth, umuwi ka na. Nagmadali si Ella pauwi. Naghihintay si Ruth sa kanyang ina. Lumapit si Ella kay Ruth at mahigpit siyang niyakap. Nang matiyak na ligtas ang anak, napanatag ang loob ni Ella. Sa oras na iyon, may nagbigay ng sulat kay Luis sa bilangguan. Naglalakad si Amy nang biglang dumaan ang isang motorsiklo. Bago pa siya makabawi, nabangga siya ng malaking truck. Nakahiga si Amy sa lupa, duguan ang mukha. Sa sandaling iyon, naalala niya ang masasayang alaala nila ni Ella. Siguro noon nakaramdam ng bahagyang pagsisisi si Amy. Pero huli na ang lahat. Lumipas ang 1 taon, nagpunta si Ella sa tunay na Hyojin para sa gamutan. Si Hyojin ang naging opisyal na doktor ni Ella. Sa taong iyon, mas umangat pa ang kumpanya sa pamumuno ni Ella. Ngunit nagbitiw siya bilang chairman dahil sa buhay ay hindi lang trabaho. Sa Tai-woo, si Ella ay pinalitan bilang susunod na chairman. Pagkaalis sa kumpanya, nagbiyahe si Ella ng mag-isa. Ngunit sa villa na tinutuluyan niya, may nakita siyang panibagong pangitain. Nakita niya ang kanyang ina. Sinabi ni Ella kay Xiaojing ang tungkol sa pagkakita niya sa kanyang ina. Sabi ni Xiaojing, baka ito'y takda ng kapalaran dahil ang ina niya ang pinakamalalim na buhol sa puso niya.
Para tuluyang makalas ang buhol, nagpasya si Ella na harapin ito at hindi na umiwas. Bumalik siya sa villa. Ang ina sa kanyang pangitain ay malambing at maalalahanin. Hindi lang siya naghanda ng pagkain para kay Ella, patuloy din siyang nagpakita ng malasakit. Siguro ito ang uri ng ina na ninanais ni Ella sa kanyang puso. Tinanong ni Ella kung bakit siya dinala sa dagat noong 8 taong gulang at bakit siya tinrato ng masama noon. Matagal na tumahimik ang ina at sinabing, noon, napakahirap ng buhay kaya wala siyang magawa, pero hindi niya kayang iwanan ng batang si Ella ng mag-isa. Bagamat katang-isip lang ang usapan, marahil mahal pa rin siya ng kanyang ina noon. Nang mapatawad ang ina, nawala ang ilusyon nito sa paningin ni Ella. Isang araw, nakakita ang anak niya ng patay na ibon habang naglalaro sa bakuran. Sinamahan ni Ella ang anak sa paglilibing ng ibon. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang dapat sabihin ang katotohanan tungkol sa ama ni Ruth. Dinala niya si Ruth sa sementeryo at sinabing pumunta na rin sa langit ang kanyang ama. Labis na nasaktan ang kanyang anak nang marinig ito. Pagkaraan ng mahabang pahinga, bumalik si Ella sa kumpanya bilang designer. Sa gayon, nagagawa niya ang hilig habang mas nakakasama si Ruth. Pagkalaya, balak ni Luis pumunta sa San Diego para ipagdiwang. Binigyan din siya ni Wu Shuxi ng sapatos. Magkasama sa business trip sina Ella at Yin Tai Wu ng araw na iyon. Sa wakas, naglakas loob si Yin Tai Wu na ipahayag ang damdamin kay Ella. Habang nagpapagamot si Ella, nagpaalam na ang huwad na Xiaojing. Ngayon, alam niyang walang tinatawag na happy ending sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay ang mamuhay ng lubos sa bawat araw. Sa Korean drama na may happy ending, si Seo Jae-won, Jang Nara, ay natutong tanggapin ang mga pagsubok sa buhay matapos mamatay ang kanyang asawa. Sa kabila ng kalungkutan, pinili niyang unahin ang kanyang anak na si Ahrin, nagdesisyon na iwan ang kanyang demanding na posisyon bilang CEO at maglaan ng mas maraming oras para sa pamilya. Habang hindi pa handa para sa isang bagong relasyon, ipinakita niya ang posibilidad ng isang romansa kay Yoon Tae-oh, isang kasamahan sa trabaho. Sa huli, natutunan ni Jaewon na tanggapin ang imperpeksyon ng buhay, maghanap ng kaligayahan sa bawat hakbang, at magpatawad sa sarili. Ang may happy ending ay isang makulay na kwento ng personal na paglago, pagtanggap sa mga pagsubok ng buhay, at paghahanap ng kaligayahan sa kabila ng mga imperpeksyon. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na happy ending ay hindi palaging ayon sa plano, kundi nasa kung paano natin tinatanggap at pinapahalagahan ang bawat hakbang sa ating paglalakbay. Sa huli, ang pamilya, pagmamahal sa sarili, at pagtanggap sa mga hamon ng buhay, ang siyang magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan.